David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1241. Isang matanda ang nagmamadaling humikayat. Pagkatapos ay ipasa ang posisyon ng master ng palasyo kay Xiaomin. Kung hindi, lahat tayo sa Red Lotus Palace ay ibaon ng kamay ni Xiang Chong. Sino siya? Mas kilala mo ako. Ang taong ito ay naniniktik sa aking Red Lotus Palace sa loob ng maraming taon. Ngayon na siya ay naging anak na ampon ng matandang hayop sa Holy Beast Palace, siya ay mas walang prinsipyo. Ilang babae ang nasa Iris sa kamay niya. Walang babaeng ganap na makakaalis sa kanyang mga kamay. Kung kaya kung ipagpalit ang pagiging inosente ng lahat sa Red Lotus Palace, sulit ito. Ang mga salita ni Ji Roxo ay napakalungkot. Ngunit alam ng ilang matatanda na walang ibang gagawin maliban na, pagkatapos ng lahat, si Xiang Chong ay ang lakas ng isang kalahating hakbang na marquis. Sa pag-asa kay Ji Roxo, isang ikawalong ranggo na martial sect, hindi siya kalaban ni Xiang Chong. Higit pa rito, si Xiang Chong ay sinusuportahan ng Holy Beast Palace. Ewan ko lang ngayon, kahit italaga ni Ji Roxo ang sarili, hindi pa rin alam kung may maglalakas loob na tumulong sa Red Lotus Palace. Malapit na. 2 araw na ang lumipas. Kahit na inalok ni Ji Roxo ang kondisyon na ipinangako niya sa sarili, walang dumating. Sa buong timog, ang Holy Beast Palace ang numero 1 sekta, at walang nang ahas na pukawin ito. At ang mga mandirigma sa ibang mga lugar ay hindi susunod sa Holy Beast Palace bilang isang kaaway ng isang babae. Pagkatapos ng lahat, ang malakas na dragon ay hindi maaaring sugpuin ang lokal na ahas. Tandaan, sa huling minuto, anuman ang mangyari, dapat mong i-escort si Xiaomin at ibigay sa kanya ang utos ng Palace Master ng Red Lotus Palace. Hanggat nabubuhay si Xiaomin, ang Red Lotus Palace ay palaging naroon. At ang iba pang mga disipulo ng ating Red Lotus Palace, kahit na magpakamatay sila sa huli, hindi sila maaaring maging mura, Xiang Chong, ang hayop na iyon. Sapagkat sa kanyang mga kamay, ang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan. Sinundan ni Ji Roxo ang mga matatanda na may tame time na ekspresyon. Marangal at malungkot ang mukha ng lahat. Dahil lahat sila ay babae sa Red Lotus Palace, they act very low-key, dahil lang sa takot silang matarget ng mga nagmamalasakit. Sa kasamaang palad, nahuli pa rin siya. Nakatingin sa isang grupo ng napakagandang maliliit na batang babae na may balat na parang nyebe, kung sinong lalaki ang hindi matutokso. Noon lang, nagmamadaling pumasok ang isang disipulo ng Red Lotus Palace. Palace Master, may humihiling na makita ka sa labas, na nagsasabi na narito sila upang tulungan ang ating Red Lotus Palace. Sabi ng alagad. Biglang tumayo si Ji Roxo, pumunta at tingnan. Sa wakas may dumating na tumulong. Gayunpaman, ipinakita rin nito na ay lalaan ni Ji Roxo ang kanyang sarili na lumabas, ngunit para sa kapakanan ng Red Lotus Palace, wala siyang pagpipilian. Ang tanging inaabangan ngayon ni Ji Roxo ay mas mabuting bata at gwapong lalaki ang pupunta rito. Kung ito ay isang matanda sa edad na 70-80. Natakot si Ji Roxo na mamatay siya sa pagduduwal. Nang dinala ni Ji Roxo ang mga tao sa pintuan, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng navy blue na damit at salaming pang-araw na nakatayo doon. Tila hindi pa siya masyadong matanda, at maganda siya, na ikinagaan ng loob ni Ji Roxo. Matapos makita si Ji Roxo, natigilan ang lalaki at hinubad ang kanyang sunglasses. Bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, halos hindi umagos ang heresy. Nang makita ang lalaki na ganito, bahagyang nagbago ang mukha ni Ji Roxo, at ang kanyang impresyon sa lalaki ay mas malala din. Kabanata 1242. Ngunit ang kabilang partido ay narito upang tulungan siya, si Ji Roxo ay hindi maaaring magpakita ng pagkasuklam, ngumiti lamang, hindi ko kilala ito anak, ano ang masama sa pagpunta sa aking Red Lotus Palace. Diretso ang tingin ng lalaki kay Ji Roxo. Talagang tinutupad ni Palace Master Ji ang kanyang reputasyon, na may magandang balat at magandang mahabang binti, napakaganda niya. Sabi ng lalaki, nagpunas ng isang dakot ng laway at nagpatuloy, my name is Cheng Chen. Pumunta ako dito para tulungan si Palace Master Ji matapos makita ang anunsyo. Tiningnan ni Ji Roxo ang masungit na anyo ng lalaki, at mas lalong lumakas ang pagkasuklam sa mga mata nito. Ngumiti lang siya at sinabing, Young Master Chen, dahil nakita mo ang announcement, alam mo na kung ano ang haharapin ng ating Red Lotus Palace.
Kaya mo ba talagang harapin ito? Hindi madaling maniwala si Jiroxo sa lalaking nasa harapan niya. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Siang Chong ay hindi masama, at sa suporta ng Holy Beast Palace sa likod niya, karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na kalabanan si Siang Chong. Siyempre alam ko, hindi ba para harapin lang ang color embryo na si Siang Chong. Sabihin ko sa iyo, kapag nakita ako ni Siang Chong, tiyak na luluhod siya at tatawagin si Lolo. Hanggat nasa Red Lotus Palace ako, hindi maglalakas loob si Siang Chongju na hawakan ang Red Lotus Palace. Ang lalaki ay mukhang may tiwala, ngunit pagkatapos ay binago ang pag-uusap, ngunit tinulungan ko ang Red Lotus Palace. Hindi ko alam kung totoo ba ang ipinangako ni G Palace Master. Bahagyang namula si Jiroxo, ngunit nakagat pa rin niya ang kanyang labi at sinabing, kung talagang iniligtas ni Cheng Gongzi ang ating Red Lotus Palace, syempre totoo ang sinabi ko, talagang walang panlilinlang. Hahaha, ayos lang, basta nandito ako, masisiguro kung magiging maayos ang Red Lotus Palace. Tinitigan ni Cheng Cheng si Jiroxo at tumawa. Young Master Chen, huwag kalimutan, na ang Xiangchong ay sinusuportahan ng Holy Beast Palace, kailangan mo. Huwag kang mag-alala, kung iuulat mo ang pangalan ng iyong ama, ang Holy Beast Palace ay magbibigay din ng mukha sa iyo. Bago pa matapos magsalita si Jiroxo, kinawayan ni Cheng Cheng ang kanyang kamay at sinabing. Natigilan sandali si Jiroxo. Hindi niya inaasahan na si Cheng Cheng ay anak pa rin ng mayamang pamilya. Sa hitsura nito, tiyak na napakabuti ng kanilang pamilya. Master Chen, hindi mo alam kung sino ang iyong ama. Gustong malaman ni Jiroxo kung sino ang ama ni Cheng Chen, at maging ang Holy Beast Palace ay binigyan siya ng mukha. Palace G, huwag kang magtanong, dahil iingatan ko ang iyong Red Lotus Palace, okay lang. Tila walang gustong sabihin si Cheng Chen, kaya hindi na nagtanong si Jiroxo. Dahil ito ang kaso, pagkatapos Mr. Chen, mangyaring. Bahagyang yumuko si Jiroxo at gumawa ng kilos ng paanyaya. Isang pahid ng puting nyebe sa kanyang dibdib ang tumambad, na nagpatuwid ng mga mata ni Cheng Chen, at ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Naglakad si Cheng Cheng papunta sa gilid ni Jiroxo, inabot niya ang kamay ni Jiroxo, ngunit umiwas si Jiroxo. Natigilan sandali si Cheng Chen, at pagkatapos ay nagsabi, Palace G, gusto mo bang bumalik at pagsisihan ito? Di ba sabi mo kung sinong tumulong sa'yo sa Red Lotus Palace, kung kanino ka makitulog? Ang mga salita ni Cheng Cheng ay diretso, na naging sanhi ng pamumula ng mukha ni Jiroxo hanggang sa leeg. Huwag kang magkakamali, Young Master Chen, sabi ko, kung sino man ang magligtas sa ating Red Lotus Palace, matutulog ako sa kanya, ngunit si Siang Chong ay hindi pa dumarating. Kapag sumugod si Siang, pagkatapos siyang itaboy ni Cheng Gongzi, natural na sasamahan ko si Cheng Gongzi. Medyo nahihiyang sabi ni Jiroxo. Kung ganoon nga, umaasa ako na darating si Siang Chong ng mas maaga. Medyo nadismaya si Cheng Chen, at sinundan si Jiroxo sa Red Lotus Palace. Sa pagtingin sa mga babaeng disipulo sa Red Lotus Palace, ang mga mata ni Cheng Cheng ay nasilaw, at nais niyang magkaroon siya ng 100 pares ng mga mata. Si Jiroxo ay tumingin kay Cheng Cheng ganoon, at siya ay naiinis na sa sukdulan. Palace G, habang ang tinatawag na mahabang gabi ay mahaba, dahil hindi mo ako maaaring samahan, maaari kang mag-order ng isang babaeng disipulo na samahan ako. Nabalitaan ko na ang mga babaeng disipulo ng iyong Red Lotus Palace ay malalaking babae. Nang makakita ng napakaraming dilag, hindi napigilan ni Cheng Cheng na sabihin kay Jiroxo. Pinigilan ni Jiroxo ang galit sa kanyang puso at sinabi kay Cheng Chen, Young Master Chen, huwag kang magmadali. Kapag sumugod ka sa pagmamadali, tiyak na magpapasalamat sa iyo ang aking Red Lotus Palace. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Kabanata 1243. Nagliwanag ang mga mata ni Cheng Cheng nang marinig niya ito, at dinilaan niya ang kanyang mga labi, haha, kaya mamamatay ako sa isang tumpok ng mga babae. Nagalit si Jiroxo, humihingal, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Matapos maayos si Cheng Chen, si Jiroxo ay desperadong nagbasag ng mga bagay sa bulwagan para ilabas ang kanyang galit. Wala siyang choice kundi ilabas ang kanyang emosyon ng ganito. Palace Master, matutulungan ba talaga tayo ng lalaking iyon na sumugod sa Red Lotus Palace?
Bakit parang hindi ako mapagkakatiwalaan? Sabi ng isang matanda na may pagdududa. Oo, nakikita ko rin na walang kakayanan yung guy, at parang pumipikit. Gusto ko talagang dukutin ang mga mata niya. Galit din na sabi ng isa pang matanda. Huminahon si Jiroxo at dahan-daang sinabi, pwede ba, sa kanya lang tayo umaasa, naaalala mo ang mga salita ko, sa isang kritikal na sandali, tumakas kasama si Xiaomin, iwan mo ako. Hindi ko iiwan ang kapatid ko at aalis mag-isa. Sa sandaling ito, biglang pumasok si Xiaomin at tumingin kay Jiroxo na may luhang mga mata. Nakita ni Jiroxo na nagmamadaling pumasok si Xiaomin at alam niya ang lahat, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at pinayagang lumabas ang ilang matatanda. Xiaomin, huwag kang magsarili. Ginawa ito ng aking kapatid na babae upang protektahan ang Red Lotus Palace. Hanggat nabubuhay ka pa, maaari mong muling itayo ang Red Lotus Palace gamit ang Palace Master's Order. Humakbang si Jiroxo at marahang pinunasan ang mga luha ni Xiaomin. Ayoko, hinding-hindi ko iiwan si ate. Gusto ko nang mamatay. Magkasama tayong mamamatay. Kung wala ang kapatid ko, hindi ako mabubuhay mag-isa. Bumulusok si Xiaomin sa mga braso ni Jiroxo. Uto anak, malaki ka na rin, walang kapatid na babae ang pareho. Naiyak din si Jiroxo, bakit ayaw niyang samahan ang kapatid, alam din niyang bata pa si Xiaomin, kung iiwan siya nito ay napakahirap ng buhay. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang magplano para sa pinakamasama. Ate, paano si Kuya Chen? Saan siya nagpunta? Sa oras na ito, naisip ni Xiaomin si David, kaya tinanong niya si Jiroxo. Matagal na siyang umalis sa Red Lotus Palace. Pinaalis ni Jiroxo si David sa oras na iyon, at dapat ay umalis na siya ngayon sa Red Lotus Palace. Hindi, sa gate ng palasyo ako nagbabantay. Hindi ko nakitang lumabas si Kuya Chen. Baka nasa Red Lotus Palace pa siya. Ang galing ni Kuya Chen, pwede ba natin siyang tulungan? Tanong ni Xiaomin. Si Jiroxo ay talagang awkward na ngumiti, silly girl, hindi ito kasing simple ng iniisip mo, at lahat ng tao ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Hindi ka mag-anak, hindi kaibigan, kaya bakit ka nila tutulungan? Bukod dito, kahit na si David ay gumawa ng ilang mga sikat na bulwagan sa Kyoto, ang kanyang lakas ay hindi masama, ngunit ito ay ang timog pagkatapos ng lahat, at mayroong Holy Beast Palace sa likod ng Xiangchong, kaya si David ay naglakas loob na sundan ang Holy Beast Palace. Nang sabihin ito ni Jiroxo, natahimik si Xiaomin, at hindi niya alam kung tutulong si David. Maya-maya, biglang sinabi ni Xiaomin, hahanapin ko si Kuya Chen, baka nasa Red Lotus Palace pa siya, baka makatulong talaga siya. Nang matapos magsalita si Xiaomin ay tumakbo na siya palabas. Gusto siyang pigilan ni Jiroxo, ngunit nalaman niyang nakatakas na si Xiaomin. Itong hanggal na babae, napakadaling magtiwala sa mga tao. Umiling si Jiroxo. Kinabukasan, ang lahat sa Red Lotus Palace ay puno ng kaseryosohan at tensyon. Nakatayo ang lahat, magkahawak ang kamay. Naghihintay sila sa pagdating ni Xiangchong. Ang buhay o kamatayan ay nakasalalay sa ngayon. At ang Cheng-Cheng na iyon, nang napakataas na ng araw, ay humikab at lumabas ng silid. Pagkalabas niya ng kwarto ay nakita niya si Jiroxo na inaakay ang isang tao na maghintay sa kanya sa pintuan. Palace G, huwag kang kabahan, sabi ko itago mo ang Red Lotus Palace mo okay. Tapos siguradong okay na. Confident na sabi ni Cheng Chen. Kung gayon, guguluhin ko si Young Master Chen. Nang makitang si Cheng Chengay palaging may kumpiyansa, bahagyang naniwala si Jiroxo sa kanya, at medyo gumaan ang pakiramdam sa kanyang puso. Kabanata 1244. Huwag mag-alala, hanggat hindi nakakalimutan ni Palace Master G na mangako sa akin, na naginip ako kagabi. Ngumiti ng masama si Cheng Chen. Hindi ko makakalimutan. Pagkatapos magsalita ni Jiroxo, dinala niya siya sa gate ng palasyo. Sumunod din si Cheng Cheng sa likod. Halos tanghali na, nakita kong may dinala si Xiangchong sa gate ng Red Lotus Palace. Ang mga tao sa paligid ng Xiangchong ay nasa kaharian ng Wuzhong, habang si Xiangchong mismo ay isang kalahating hakbang na wow. Sa ganoong lakas, ang Red Lotus Palace ay hindi isang karibal sa lahat. Palace G, anong iniisip mo?
Hanggat ikaw, ang Red Lotus Palace, ay sumunod sa akin sa Siangchong, ipinapangako kong hahayaan kang mamuhay na parang panaginip. Tiningnan ni Siangchong si Jiroxo nang makitid at sinabi. Siangchong? Walang hiya kang hayop? Ako, si Jiroxo, ay hinding-hindi susuko sa iyo. Galit na sabi ni Jiroxo. Ang mukha ni Siangchong ay naging malamig, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula, at ang kanyang katawan ay puno ng nakamamatay na aura. Huwag kang mahihiya, kung talagang gusto mong gawin ko ito, pagkatapos ay dadalhin ko kayong lahat ng mga disipulo ng Red Lotus Palace sa Holy Beast Palace at hayaan silang magaling sila. Kahit mamatay kami, hinding-hindi kami susuko sa iyo. Huwag mong isipin na sa suporta ng Holy Beast Palace sa likod mo, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Sinasabi ko sa iyo, mayroon din akong mga katulong na haharap sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Jiroxo, tumawag siya pabalik, Young Master Chen, lumabas ka. Sa oras na ito, lumabas si Cheng Cheng na may mga parisukat na hakbang, at malamig na tumingin kay Siangchong. Siangchong, nandito ako para makita kung sino sa inyo ang maglalakas loob na hawakan ang Red Lotus Palace. Tumingin si Siangchong kay Cheng Chen, bahagyang nakasimangot, sino ka? Hindi kilala ni Siangchong si Cheng Chen, ngunit nang makitang hindi natatakot si Cheng Cheng sa kanyang sarili, at nagsalita siya ng napakahirap, kaya medyo hindi siya sigurado. Kung tutuusin, kung maglakas loob kang makipag-usap sa kanya ng ganito, dapat mayroong maraming lakas sa likod nito. Haha, sino ako? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na narito ang Holy Beast Palace, kailangan mong bigyan ako ng mukha, ikaw ay isang Art. Papayo ko sa iyo na magmadali, huwag mo akong inisin, at walang sinuman sa inyo ang gustong umalis. Mayabang na sabi ni Cheng Chen. Sa pagkakataong ito, natulala siya kay Siangchong, gusto niyang umalis sa Holy Beast Palace, pero who knows na pagbukan niya ng bibig niya, sinabi niyang magliligtas din ang Holy Beast Palace. Sa oras na ito, napabuntong hininga si Siangchong, at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, Mr. Chen, patawarin mo ako sa kukulaitan ko, hindi ko talaga alam kung sinong manugang ng pamilya si Mr. Chen. Umaasa din ako na ipakita ni Young Master Cheng na magiging magkaibigan tayo sa hinaharap. Nagmamadaling kumuha ng sigarilyo si Siangchong at inabot ito kay Cheng Cheng na may napakagalang na ekspresyon. Nang makita niya si Jiroxo dito, gumaan din ang loob niya. Kung sobrang takot si Siangchong, magiging maayos ang Red Lotus Palace. Gayunpaman, nang maisipan niyang matulog kasama si Cheng Cheng sa gabi, nakaramdam ng pagkahilo si Jiroxo sa kanyang puso. Sa sandaling ito, kinuha ni Cheng Cheng ang sigarilyo, inilagay ito sa kanyang bibig, at hinintay si Siangchong na magsindi. At nagmamadaling binuksan ni Siangchong ang lighter, handa na itong sindihan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking ama, si Cheng Gerhe, ay ang Protector Pavilion ng Yuzhou. Bago pa matapos magsalita si Cheng Chen, natigilan siya nang makita niya si Siangchong, at nawala ang lighter sa kamay niya. Kaagad pagkatapos na puno ng galit ang kanyang mukha, sinampal niya si Cheng Cheng ding malakas at sinampal ang sigarilyo sa bibig ni Cheng Chen. Siangchong, nakakaloka ka. Umungol si Cheng Cheng kay Siangchong, ngunit bago pa siya makatapos magsalita, sinipa siya ni Siangchong. Si Cheng Cheng ay lumipad palabas na parang saranggola na may putol na tali, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Si Cheng Cheng ay nagsuka ng dugo, at ang kanyang mukha ay naging napakapangit. Sa pagkakataong ito, medyo natigilan si Jiroxo, bakit napaka-vulnerable ni Cheng Chen. Galit na naglakad si Siangchong sa harapan ni Cheng Chen, at pagkatapos ay sinabi niya sabay sipa, tinanong ko ang iyong ama, si Cheng Gerhe, na halos takutin si Lao Su. Damn, hindi ba ang iyong ama ang Pavilion Master ng Dharma Protector, bakit mo ako kinakaladkad? Mamamatay na sa galit si Siangchong, kaya tinapakan niya ng ilang beses ang mga paa ni Cheng Chen. Kabanata 1245. Si Cheng Cheng ay binugbog ng dugo mula sa kanyang ilong at bibig, at pagkatapos ay lumuhad sa lupa upang humingi ng awa. Itigil ang paghampas, mangyaring huwag tamaan. Hindi inaasahan ni Cheng Cheng na si Siangchong ay hindi natatakot sa kanyang ama. Umasa siya sa kanyang ama bilang may-ari ng pavilion ng Yuzhou Protectorate Pavilion, at madalas niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at walang nakakaabala sa kanya.
Matapos makita ang anunsyo ni G-Roxo, naisipan kong pumunta para samantalahin si G-Roxo. Ngunit paano niya nalaman na ang Pavilion Master ng isang maliit na lokal na Dharma Protecting Pavilion ay itinuturing na isang piraso ng Shi? Ti sa mata ng isang malaking pamilya ng sekta. Sa huli, si Cheng Cheng ay binugbog hanggang sa bingit ng kamatayan, ngunit hindi siya pinatay ni Siang Chong. Kung tutuusin, kahit na hindi mataas ang posisyon ng Pavilion Master ng Protector Pavilion, opisyal din siya, kaya gustong iligtas ni Siang Chong ang mukha. Umalis ka, kung hindi dahil sa mukha ng iyong ama, papatayin kita ngayon. Sigaw ni Siang Chong kay Cheng Chen. Sa sobrang takot ni Cheng Cheng ay gumulong-gulong siya at tumakbo, at wala man lang siyang oras na tingnan ang kagandahan. Dahil dito, galit na pinadyak ni G-Roxo ang kanyang mga paa. Hindi niya inaasahan na ang Cheng Cheng na ito ay isang mapagpanggap na bagay. Alam na ang kanyang ama ay si Cheng Gerhe, si G-Roxo ay hindi magbibigay sa kanya ng mukha. Isang maliit na Pavilion Master lang. Siya ay tinukso ng mga salita ni Cheng Cheng kahapon, at si G-Roxo ay nagalit sa pag-iisip lamang tungkol dito. Matapos tumakas si Cheng Chen, tumingin si Siang Chong kay G-Roxo na may pagmamalaki na mukha, palas Master G, tingnan mo kung ano itong katulong na nahanap mo. Pangako mo pa rin sa sarili mo. Ganun pa man, may nakikita ka bang darating para tulungan ka? Ipinapayo ko sa iyo na magkaroon ng kamalayan sa kasalukuyang mga pangyayari at sumunod sa akin ng masunurin. Sa hinaharap, ang Red Lotus Palace ay magiging akin. Pagdating ng panahon, ang Holy Beast Palace ay sasaklawin ito, at maaari kong gawin ang Red Lotus Palace na pangalawang pangunahing sekta sa Timog. May pagmamalaki na mukha, dahan-daang naglakad si Siang Chong patungo kay G-Roxo. Paulit-ulit na umatras si G-Roxo, ang kanyang ekspresyon ay napakahirap makita. Siang Chong, kahit mamatay tayo, hindi tayo magiging mura, malaking pervert. Sa sinabi nito, inilabas ni G-Roxo ang kanyang saber, handang lumaban hanggang kamatayan. At handa na ring mamatay ang mga alagad ng Red Lotus Palace. Sa oras na ito, nag-aalala lamang si G-Roxo sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Xiaomin. Sa oras na ito, labis siyang nag-aalala na si Xiaomin ay wala kahit saan. Elder, may away mamaya, pumunta ka sa Xiaomin, siguraduhin mong aalisin siya. Sabi ni G-Roxo sa Great Elder. Ang unang elder ay nag-alinlangan sandali, ngunit sa wakas ay tumango at sinabi, huwag mag-alala, Palace Master, tiyak na ilalabas ko si Xiaomin. Hindi nag-alala si G-Roxo, at galit na tumingin kay Siang Chong, Siang Chong, mamatay ka man ngayon o mamatay ako, halika. Nang makita ito, agad na sumabog si Siang Chong sa isang nakakatakot na aura, at pagkatapos ay sinabi niya sa mga nagmamadaling lalaki sa likuran niya, bigyan mo ako ng kamay, ngunit huwag silang patayin, buhay lamang ang kapaki-pakinabang. Pagkatapos magsalita, si Siang Chong ang nanguna sa pagtakbo patungo kay G-Roxo, habang ang iba ay nakipaglaban din sa isang iglap. Gayunpaman, dahil ang gusto ni Siang Chong ay hindi patayin si G-Roxo at ang iba pa, hindi niya binitawan ang kanyang mga kamay at paa, na nagbigay daan kay G-Roxo at sa iba pa na makipaglaban kay Siang Chong at sa iba pa. Habang nakikipaglaban sa panig na ito, hinahanap pa rin ni Xiaomin sa kabilang panig si David, matatag siyang naniniwala na tiyak na hindi umalis si David sa Red Lotus Palace. Buong gabing naghahanap si Xiaomin, halos halongkatin ang buong Red Lotus Palace, ngunit wala pa ring palatandaan si David. Narating ni Xiaomin ang kailaliman ng Red Lotus Palace at naglakad paakyat sa batis. Ang bundok ang huling lugar na hindi niya hinahanap. Kasunod ng batis, hindi nagtagal ay natuklasan ni Xiaomin ang kuweba. Pagtingin sa madilim na kuweba, medyo natakot si Xiaomin at hindi nang ahas na pumasok. Bihira siyang pumunta dito dahil itinakda ni G-Roxo na walang pwedeng pumunta dito ng basta-basta. May tao ba? Nasa loob ba si Kuya Chen? Hindi nang ahas si Xiaomin na pumasok sa madilim na kuweba, kaya napasigaw na lamang siya sa bokana ng kuweba. Sinundan ng boses ang kuweba at hindi nagtagal ay nakarating sa tainga ni David. Biglang nagmulat ng mata si David na nagsasaka. Pagkarinig pa lang niya ay masasabi niyang boses iyon ni Xiaomin. Kabanata 1246. Sa mga oras na ito, sumisigaw pa rin si Xiaomin sa bokana ng kuweba. Matapos sumigaw ng 2 beses, walang gumagalaw.
Medyo nawala si Xiaomin. Ngunit nang tumalikod na si Xiaomin at aalis na sana, nakita niyang may mahinang asul na apoy sa kuweba, na sinundan ng isang madilim na figure. Kinilabutan nito si Xiaomin at inakala niyang nakatagpo siya ng multo. Ghost! Napasigaw si Xiaomin sa takot at napapikit. Sino ang tinatawag mong multo? Sa oras na ito, lumakad si David sa Xiaomin at bahagyang ngumiti. Nang marinig ni Xiaomin ang boses ni David, dali-dali niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niyang si David nga iyon. Kuya Chen, hindi ka talaga umalis sa Red Lotus Palace. Nang makita si David, tuwang-tuwa si Xiaomin na muntik na siyang mapatalon. Xiaomin, may kinalaman ka ba sa akin? Medyo nagulat si David, paano pumunta si Xiaomin dito para hanapin ang sarili. Kuya Chen, ang aming Red Lotus Palace ay may problema, maaari mo ba kaming tulungan? Sabi ng kapatid ko, ayaw kong mahirapan ka. Napakagatlabi si Xiaomin at nagmamakaawa kay David. Anong nangyari? Natatarantang tanong ni David. Babuka na sana ni Xiaomin ang kanyang bibig, ngunit inabot ni David ang kanyang kamay, naputol ang sasabihin ni Xiaomin, ngunit seryoso ang kanyang ekspresyon, at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Sa oras na ito, nakarating na rito ang ingay ng labanan. Pumunta. Hinawakan ni David si Xiaomin, saka mabilis na humakbang at sumugod sa pintuan ng Red Lotus Palace. Nakatatandang kapatid na babae. Nakita ni Xiaomin na nakikipag-away si Jiroxo kay Siang Chong. Ngayon si Jiroxo ay basang-basa ng pawis, ang kanyang damit ay basang-basa, siya ay hinihingal, at ang kanyang pisikal na lakas ay medyo mahina. Ngunit ang Siang Chong na iyon ay may kahabag-habag na mukha, at tila hindi siya nagmamadali, nakikipaglaro siya kay Jiroxo. Nang marinig ni Jiroxo si Xiaomin na tinatawag siya, dali-dali siyang tumingin at sinigawan si Xiaomin, Xiaomin, tumakas ka, huwag kang mag-isip dito. Sinabihan ni Jiroxo si Xiaomin na tumakas ng mabilis. Ate, nahanap ko si Kuya Chen. Sigaw ni Xiaomin. Nakita rin ni Jiroxo si David sa tabi ni Xiaomin sa oras na ito. Hindi niya inaasahan na hindi umalis si David sa Red Lotus Palace. Kuya Chen, iligtas mo ang kapatid ko. Hinawakan ni Xiaomin ang braso ni David at nanalangin. Tumango si David, at pagkatapos ay nawala ang kanyang anyo sa isang iglap. Kaagad pagkatapos, isang maringal na puwersa ang sumabog patungo sa direksyong iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Siang Chong, at mabilis siyang umatras para maiwasan ang suntok. Ngunit binomba ni David ang isang malalim na hukay sa lupa. Napatigil ang malakas na pagsabog, at tumingin si Jiroxo kay David at nagpasalamat kay David, "Salamat, Mr. Cheng sa pagtulong sa akin." Sinulyapan ni David si Jiroxo, at pagkatapos ay namula ang mukha. Dahil pawis na pawis si Jiroxo sa mga oras na ito, basang-basa ang kanyang damit, kaya napakalinaw sa ilalim ng sikat ng araw. Halos walang nosebleed si David nang makita niya ito. Palace Master G, ako na ang bahala sa mga lalaking ito. Magpalit ka na ng damit. Hindi naglakas loob si David na tumingin ng diretso kay Jiroxo. Ngayon lang nalaman ni Jiroxo na nawalan siya ng ilaw kaya dali-dali siyang tumalikod para magpalit ng damit. At ang Siang Chong na iyon ay tumingin kay David na may malungkot na ekspresyon, at ang kanyang ekspresyon ay medyo marangal. Ikaw ang David na pumatay kay Go Away, direktor ng Kyoto Martial Arts Alliance. Tanong ni Siang Chong kay David. Oo, hindi ko inaasahan na makikilala mo ako. Bahagyang ngumiti si David. Nang makitang inamin ito ni David, lalong naging pangit ang mukha ni Siang Chong. Si David ay kilala sa ngayon, at karamihan sa mga tao ay nag-aatubili na pukawin siya. Sa katunayan, nakakatipid ito kay David ng maraming problema. Kung hindi, kung ang isang pusa o isang aso ay dumating upang guluhin siya, si David ay maiinis hanggang sa mamatay. David, ikaw at ako ay walang hinaing o sama ng loob. Ngayon ang aming hinaing sa Red Lotus Palace. Sana huwag kang makialam. Kapag nalutas ko ang Red Lotus Palace, iniimbitahan kita na maupo sa Holy Beast Palace. Ayaw ni Siang Chong na magkaroon ng salungatan kay David, ngunit hindi niya maaaring pabayaan ang Red Lotus Palace. Inilipat lang ang Holy Beast Palace. Akala niya ay actress si David pagkatapos marinig ang tatlong salita ng Holy Beast Palace. Kabanata 1247. Holy Beast Palace, wala pang narinig na.
Sino ang nakakaalam, hindi pa narinig ni David ang tungkol sa Holy Beast Palace. Naasar si Xiang Chong. David, gusto mo ba talagang dumaan sa maputik na tubig na ito? Pinandilatan ni Xiang Chong si David at nagtanong. Tama. Tumanggo si David. Kuya Chen, turuan mo ng magandang leksyon ang lalaking ito. Grabe ang lalaking ito. Maaga niyang tinitigan ang aming Red Lotus Palace, at sinabi na gusto niyang matulog ang lahat ng kababauhan sa aming Red Lotus Palace. Umirap si Xiaomin kay Xiang Chong at sinabi kay David. Huwag kang mag-alala, gagawin ko siyang eunuch sa ilang sandali, at hindi na mamimiss ang isang babae muli. Mahinang sabi ni David. David, masyado mong niloloko ang mga tao. Sa tingin ko talaga natatakot ako na hindi ka magtatagumpay. Isa akong kalahating hakbang na Marquis ng Wu. Ang aking mga nasasakupan ay nasa kaharian ng Wazang. Kung magsanib puwersa tayo, hindi ka namin makakalaban. Galit na umungol si Xiang Chong, puno ng enerhiya ang buong katawan. Kaagad pagkatapos, ang mapilit na aura sa katawan ni Xiang Chong ay nagsimulang bumalot kay David. Ang mga tao sa likod ni Xiang Chong ay naglabas din ng nakakatakot na aura, na dumidikit kay David. Ngunit walang pakialam si David, sa kalahating hakbang na si Marquis, kasama ang ilang martial sects, kakayanin pa rin niya ito. Ang nakakatakot na enerhiya ni Xiang Chong ay nagdala ng bugzo ng hangin, at pagkatapos ay sumigaw siya ng galit at sinuntok si David. Malamig na ngumuso si David, bahagyang itinaas ang kamay, at hinawakan ang kamao ni Xiang Chong. Sa pagkakataong ito, si Xiang Chong ay natigilan, at pagkatapos ay pilit na nakipagpunyagi. Sa kasamaang palad, kahit anong pilit niya, hindi siya makawala sa pagkakagapos ni David. Sa kaunting lakas na ito, nang ahas kang lumabas at maghanap ng babae. Tiningnan ni David si Xiang Chong nang may panghahamak. Napalunok si Xiang Chong ng kanyang laway na may bakas ng takot sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kalahating hakbang na lakas ni Wow ay magiging mahina sa harap ni David. Sa pagkakataong ito, ang ilang wuzang sa likod ni Xiang Chong ay natulala din, at hindi sila ng ahas na bumaril. Ang lakas ni David ay lumampas sa kanilang imahinasyon, kahit na ang kalahating hakbang na Wow Xiang Chong ay napakahirap, at ang mga taong ito ay mamamatay kung sila ay umakyat. Sa sandaling ito, nagpalit ng damit si Jiroxo at lumabas. Nang makita niya si Xiang Chong na kontrolado ni David ng bahagya, nakaramdam siya ng kaunting katangahan. Paanong madaling mapasuko si Xiang Chong? Sa sandaling ito, si Xiaomin ay puno ng paghanga at pananabik. Kuya Chen, kamangha-mangha ka, patayin mo siya, patayin mo siya. Masayang tumalon si Xiaomin. Huwag mo akong patayin, pakiusap huwag mo akong patayin. Sabi ni Xiang Chong na may nanginginig na ekspresyon sa mukha. Kung sasabihin mong hindi kita papatayin, sino ako? Bakit ako makikinig sa iyo? Sabi ni David, at sinampal ng palad si Xiang Chong. Mr. Chen. Nang makita ito, nagmamadaling pinigilan ni Jiroxo si David. Napatingin si David kay Jiroxo na nagtataka. Sinabi ni Jiroxo, Mr. Chen, itong Xiang Chong ay ang ampon ni Fei Qingping, ang master ng Holy Beast Palace. Kung papatayin mo siya, natatakot ako na baka guluhin ka ng Holy Beast Palace. Si Jiroxo ay natakot na si David ay magkaproblema sa hinaharap, hindi banggitin na siya ay umaasa lamang na itaboy itong Xiang Chong. Kung talagang pinatay nila si Xiang Chong, malamang na hindi sila makakatuloy sa timog ng Red Lotus Palace. Oo, kung papatayin mo ako, hindi ka mapapatawad ng aking foster father. Binyantaan ni Xiang Chong si David. Damn, pinakaayaw ko ang mga banta ng ibang tao. Pagkatapos magsalita ni David, hinampas niya ng palad ang ulo ni Xiang Chong. Ang ulo ni Xiang Chong ay sumabog na parang pakwan, at ang mga patay ay hindi na maaaring mamatay. Nang makita ito, ang iilang tao na dinala ni Xiang Chong ay natakot kaya tumalikod sila at tumakbo palayo, ngunit hindi sila pinansin ni David. Sa pagtingin sa pagkamatay ni Xiang Chong, tahimik ang eksena. Gulat na napatingin si Jiroxo kay David, puno ng gulat ang mukha niya. Mr. Chen, salamat. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasalamat si Jiroxo kay David. Puno ng lamang at paghanga ang mga mata ni Jiroxo, may gusto siya sa lalaking katulad ni David. Salamat, Mr. Chen.
Nagpasalamat ang lahat sa Red Lotus Palace kay David. Kabanata 1248. Palace G, ginagawa ko lang ang lahat, huwag kang masyadong magalang. Bahagyang ngumiti si David. Mr. Chen, nailigtas ng iyong pagsisikap ang lahat ng ating Red Lotus Palace. Dapat suklian ng ating Red Lotus Palace ang kabaotang ito. Sabi ni G. Roxo. Seryoso ang Palace G. Hindi binalak ni David na bayaran siya ng Red Lotus Palace. Kuya Chen, ikaw ang tagapagligtas ng ating Red Lotus Palace. Manatili ka sa Red Lotus Palace ng ilang araw para mabayaran ka rin namin. Sabi ni Xiaomin, habang naglalakad si David patungo sa main hall. Sa tanghali, si G. Roxo ang personal na nagluto at naghanda ng mesa para kay David. Sa pagtingin sa masasarap na mga pagkaing iyon, hindi inaasahan ni David na ang isang marangal na Panginoon ng palasyo ay maaaring magluto. Kuya Chen, masasabi mong maswerte ka, napakasarap ng luto ng kapatid ko. Sabi ni Xiaomin habang nagdadagdag ng gulay sa bowl ni David. Well, ang galing ng Palace Master G. Tumango si David. Mr. Chen, dahil mahilig kang kumain, kumain ka pa. Sa hinaharap, huwag mo akong tawaging Palace Master, tawagin mo lang akong Roxo o Xiaoshu. Pagkatapos magsalita ni G. Roxo, namula ang kanyang pisngi, at hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso kay David. Bahagyang natigilan si David, pero hindi niya tinawag ng ganoon si G. Roxo, tutal hindi naman sila ganoon ka-close. Ako ang magiging babae mo G sa hinaharap. Sabi ni David. Bahagyang nadismaya ang mukha ni G. Roxo, ngunit hindi siya umimik. Brother Chen, pwede bang lumayo ka sandali at manatili sa ating Red Lotus Palace ng ilang sandali pa? Tanong ni Xiaomin kay David. Umiling si David, marami pa akong gagawin, hindi ako makakatagal dito. Habang papalapit ang bagong taon, kailangang magmadali si David para magsanay at iligtas ang kanyang ina at si Sonia. Nang marinig ito, medyo nadismaya si Xiaomin, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, Kuya Chen, dahil hindi ka makakatagal, maaari kang laging pumunta at tingnan kung may oras ka. Siyempre, pupuntahan kita pag may time. Napakaganda ng tanawin dito, at ang klima ay kaaya-aya, na angkop para sa pagtatanim. Nakangiting sabi ni David. By the way, Brother Chen, ano ang ginawa mo sa kuweba sa Haoshan? Sa mga oras na ito, naalala ni Xiaomin na si David ang natagpuan sa kuweba, kaya nagtanong siya ng may pagtataka. At nang marinig ni G. Roxo ang pagbanggit ni Xiaomin sa kuweba, bahagyang nagbago ang mukha nito at tumingin kay David. Naglibot-libot lang ako at biglang nahanap yung kuweba. Nadama ko na mayroong maraming espiritual na enerhiya sa loob nito, at nagsanay ako dito sa loob ng 2 araw. Hindi rin nagsinungaling si David, sinabi niya ang totoo. Kuya Chen, tapos ikaw. May iba pang gustong itanong si Xiaomin, ngunit pinandilatan siya ni G. Roxo. Xiaomin, kumain ka kaagad, pagkatapos ay bantayan mo ang gate ng palasyo, magtanong, at hayaang kumain si Mr. Chen. Nang marinig ito ni Xiaomin, dali-dali niyang nilabas ang dila kay David, nag-make face, ibinaba ang ulo at nagsimulang kumain. Pagkatapos kumain at maglinis ng mesa, pinalabas ni G. Roxo ang lahat. Si David at G. Roxo lang ang nasa kwarto sa oras na ito, at medyo naging awkward ang atmosphere saglit. Mr. Chen, minsan naglabas ako ng announcement na kung sino man ang magligtas sa ating Red Lotus Palace, sasamahan ko siya magdamag, at pakasalan ko pa siya. Ngayon tinulungan mo kaming patayin ang Xiangchong na iyon, para magawa mo ang lahat ng gusto mo sa akin. Habang nagsasalita, hinubad talaga ni G. Roxo ang kanyang pulang damit. Nalantad sa labas ang puting nyebe na balat, at napuno ng mahinang aroma ng katawan ang buong silid. Nang makita ito ni David, umakyat ang dugo sa tuktok ng kanyang ulo, at agad na umagos ang dugo sa kanyang ilong. Nagmamadaling tumalikod si David at tinakpan ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay. Miss G, hindi ko alam kung anong announcement mo, at hindi ko naisip kung ano ang gagawin nito sa iyo. Dapat mong isuot ang iyong mga damit. Ano? Hindi ka ba kontento sa figure ko? Si G. Roxo ay tumingin kay David na nagtataka, kung hindi ka nasisiyahan sa akin, sa buong Red Lotus Palace, maliban sa Xiaomin, maaari kang pumili ng anumang gusto mo, at maaari kong hayaan silang samahan ka. Kabanata 1249.
Hindi yun ang ibig kong sabihin. May girlfriend na ako kaya wag na. Sa pagkakataong ito, mahirap para sa akin na gawin ito. Nang matapos magsalita si David ay nagmamadali siyang lumabas. Isa rin siyang normal na tao, pero hindi na siya naglalakas loob na manatili pa, o hindi na niya kaya. Nang makitang aalis na si David, biglang napaluhod si J-Roxo. Nagulat si David at mabilis na humakbang para tulungang makatayo si J-Roxo, ngunit mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hindi naglakas loob na tumingin kay J-Roxo. Ang bango ng katawan sa katawan ni J-Roxo ay naging dahilan upang hindi siya makayanan. Kung titingnan niya ito ng 2 beses, talagang natatakot siya na hindi niya ito makontrol. Miss G? Anong ginagawa mo? Magsuot ka ng damit dali, at sabihin mo sa akin kung mayroon ka. Nag-aalalang sabi ni David. Nang makitang ganito si David, biglang tumawa si J-Roxo at pinasa ang kanyang mga damit. Sa sandaling ito, lalo siyang naantig kay David. Sa lipunang ito, kakaunti lang talaga ang mga tulad ni David. Nang makitang nagsuot ng damit si J-Roxo, nakahinga ng maluwag si David. Miss G? Kung may gagawin ka, sabihin mo lang. Mahinang tanong ni David. Mr. Chen, sana ay ganap mong mailigtas ang ating Red Lotus Palace mula sa dagat ng paghihirap. Inalis ni J-Roxo ang kanyang ngiti at same time na sinabi. Hindi ba pinatay ko ang taong iyon, may panganib ba sa iyong Red Lotus Palace? Nagtatakang tanong ni David. Mr. Chen, ito ay dahil sa pinatay mo ang Siyang Chong na iyon, at ang Siyang Chong ay ang ampon na anak ni Fei Qingping, ang Panginoon ng Holy Beast Palace. Ang Holy Beast Palace ay hindi papayag na umalis ang ating Red Lotus Palace. Sa oras na iyon, hindi pa rin makakatakas ang ating Red Lotus Palace sa mga kuko ng Holy Beast Palace, at si Fei Qingping ay mas malupit pa kay Siyang Chong. Nang banggitin ni J-Roxo na si Fei Qingping, halatang medyo pangit ang mukha niya. Natahimik si David, kaya niyang patayin ang isang Siyang Chong, ngunit hindi sigurado si David sa pagharap sa isang sekta. Lalo na nang hindi niya alam kung anong klaseng lakas si Fei Qingping. Miss G, anong klaseng lakas mayroon si Fei Qingping? Natatakot ako na sa aking sarili, mahirap para sa akin na labanan ang isa sa kanilang mga sekta. Totoong sabi ni David. Mr. Chen, si Fei Qingping ay dapat na isang marquis, ngunit siya ay pumasok lamang sa hanay ng marquis nitong mga nakaraang taon. At paanong mag-isa si Mr. Chen? Ang aking Red Lotus Palace ay handang makinig sa pagpapadala ni Mr. Chen, at makikinig ako sa iyo sa hinaharap. Pagkatapos magsalita ni J-Roxo, biglang namula ang mukha niya. Ito ang sasabihin ng munting manugang sa kanyang asawa. Gayunpaman, bahagyang nakasimangot pa rin si David, wala siyang masyadong oras para manatili rito. Miss G? Gusto din kitang tulungan, pero kulang talaga ang oras ko. Kung ang Holy Beast Palace ay hindi dumating para guluhin ka, hindi ako maaaring manatili dito magpakailanman. Walang oras si David at nanatili sa Red Lotus Palace. Mr. Si Chen? Sa ugali ni Fei Qingping, alam niyang patay na si Siyang Chong, sa loob ng 10 araw, tiyak na mahahanap siya. Kung hindi pa gumagalaw ang Holy Beast Palace pagkalipas ng 10 araw, pwede na lang umalis si Mr. Chen. Sabi ni J-Roxo. Okay, pagkatapos ay mananatili ako dito para sa isa pang 10 araw. Tumango si David, at pagkatapos ay naalala niya ang kuweba, kaya tinanong niya si J-Roxo, Miss G, anong nangyari sa kuweba sa likod mo, ang Red Lotus Palace? Naharangan ito ng malaking bato sa loob. Nang makitang nagtatanong si David tungkol sa kuweba, nag-alinlangan si J-Roxo, ngunit dahan-dahan siyang nagsalita. Ito pala ay sa yungib, may isang monghe na nakamit ang tao, at ang malaking bato ay hinarangan ng monghe. Walang nakakaalam kung ano ang nasa yungib, ngunit ang batis na umaagos palabas ng yungib ay naglalaman ng maraming enerhiya, na makakatulong sa mga tao na magtanim. Sa makatuwid, itinatag ng ninuno ng Red Lotus Palace ang sekta sa lugar na ito. Bilang karagdagan, binalaan din ng mga ninuno ang mga susunod na henerasyon na walang sinuman ang pinapayagan na buksan ang malaking bato ng walang autorisasyon, kung hindi ay magdadala ito ng sakuna sa pintuan. Pagkaraan ng daan-daang taon, bagamat ang ilang mga master ng palasyo ng Red Lotus Palace ay interesado, pumunta sila upang buksan ang malaking bato. Kabanata 1250.
Ngunit kahit anong paraan ang ginamit, ang malaking bato ay nanatiling hindi nagalaw. Dahan-dahan kong binitawan ang ideyang buksan ang malaking bato at tingnan ang loob. Nang marinig ito ni David, nanatili siyang tahimik. Isang nakaupong monghe, magkakaroon ba ng ganoong kalaking lakas? Sa loob ng daan-daang taon, ang batis ay umagos mula rito, at naglalaman ito ng maraming espiritual na enerhiya. Paano ito posible? Naghinala si David na tiyak na may ibang bagay dito na magpapalabas ng gayong purong aura. Ngunit kung ano iyon, hindi alam ni David. Maliban kung may paraan para masira ang malaking batong iyon, pumasok ka sa loob at tingnan. Gayunpaman, sa kasalukuyang kakayahan ni David, hindi niya mababasag ang malaking bato. Pagkatapos makipag-chat ng ilang sandali kay G. Roxo, iminungkahi ni David na pumunta sa kuweba para magsanay. Gayunpaman, ito ay isang restricted area ng Red Lotus Palace, ngunit nang iminungkahi ito ni David, pumayag si G. Roxo. Palasyo ng banal na hayop. Si Fei Qingping ay nakahiga sa kanyang malaking upuan na may balat ng tigre, kasama ang dalawang napakanapakitang babae. Sa oras na ito, isang disipulo ng Holy Beast Palace ang nagmamadaling pumasok at lumuhad sa lupa. Palace Master, bumalik na ang taong dinala mo sa Young Master. Sabi ng alagad ng Holy Beast Palace. Nagmamadaling bumalik si Siyang na iyon. Ang lalaking ito, na nakikita ang babae, ay malamang na hindi makalakad. Tanong ni Fei Qingping na may singkit na mga mata. Bumalik sa Panginoon ng palasyo, hindi bumalik si Young Master Siyang, iilan lang ang mga taong dinala ko sa akin ang bumalik, ngunit tila sila ay nasugatan. Sumagot ang disipulo ng Holy Beast Palace. Nasugatan ka ba? Binuksan ni Fei Qingping ang kanyang mga mata at umupo kaagad, tawagan mo sila. Hindi nagtagal, tinawag ang ilang wuzang na sumunod kay Siyang Chong. Anong nangyari? Tanong ni Fei Qingping. Maraming tao ang nagmamadaling lumuhad sa lupa, Palace Master, pinatay si Young Master Siyang. Ano? Biglang tumayo si Fei Qingping, sino ang pumatay sa kanya? Si Chang'er ay isang kalahating hakbang na marquis. Sino ang nang-ahas na pumatay sa kanya sa buong timog? Si G. Roxo ba yun? Hindi siya pwedeng maging kalaban ni Chang'er. Palace Master, si David, isang lalaking nagngangalang David ang pumatay kay Young Master Siyang. Sabi ni A. Wazang. David. Bahagyang kumunat ang noo ni Fei Qingping, pinag-isipang mabuti ang taong ito. Pero parang hindi niya narinig ang ganoong master sa South. Sa oras na ito, isang elder ng Holy Beast Palace ang humakbang at bumulong ng ilang salita sa tainga ni Fei Qingping. Agad itong napagtanto ni Fei Qingping. Itong batang ito pala. Paano siya pumunta sa amin at tumulong pa sa Red Lotus Palace? Pero tumakbo siya dito para pukawin ang Holy Beast Palace ko, nanliligaw yon kay kamatayan. Si Fei Qingping ay may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Ngunit hindi maintindihan ni Fei Qingping kung bakit biglang dumating si David mula sa Kyoto sa timog. At anong klaseng pakikipagkaibigan ang mayroon siya sa Red Lotus Palace, at talagang tinulungan niya ang Red Lotus Palace. Palace Master, sa palagay ko dapat nating imbestigahan ng mabuti kung si David ang dumating ng mag-isa. Talagang mayroon siyang lakas ng loob na patayin si Young Master Siyang, na nagpapatunay na hindi niya sineseryoso ang ating Holy Beast Palace. Kung ganoon, dapat may tao sa likod niya, huwag na nating hawakan ang David na iyon. Hinikayat ng matanda si Fei Qingping. Kumunat ang noo ni Fei Qingping, talagang nambobola ang ginawa ni David sa Kyoto. Bilang tinatawag na anino ng sikat na puno ng isang tao, sikat si David, kaya kung gusto mong harapin si David, titimbangin mong mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Fei Qingping, bueno, pumunta ka upang mag-imbestiga, ngunit kung maaari mong hilahin ang David na iyon sa ating Holy Beast Palace, ito ay magiging mahusay, ang batang ito ay isang talento. Matapos marinig ang pag-uusap ng mga matatanda tungkol kay David, labis na hinangaan ni Fei Qingping si David at naisip niya na si David ay isang talento. Kung tungkol kay Siyang Chong na pinatay ni David, si Fei Qingping ay maaaring ituring na hindi nangyayari. Isang adopted son lang, si Fei Qingping ay may higit sa 10 adopted son. Inutusan ng matanda na imbestigahan si David, habang si Fei Qingping ay humiga muli. Kabanata 1251.
Umupo si David sa yungib, dahan-dahang hinihigop ang espiritual na enerhiyang dumadaloy palabas ng yungib. Ang espiritual na enerhiyang ito ay lubos na sagana at dalisay. Ang nakakalungkot lang ay hindi mabuksan ni David ang malaking bato sa kanyang harapan, kung hindi ay malalaman niya kung ano ang nasa loob. Yuan Ying, kung makakapasok ako sa Yuan Ying, magkakaroon ako ng kapangyarihang lumaban sa Martial Arts Alliance at sa Long Family, at magkakaroon ng pagkakataong iligtas ang aking ina at si Sonia. Napaisip si David sa sarili niya. Kailangan niyang gamitin ang pinakamabilis na bilis para matamaan ang Nascent Soul, na siyang kaharian ng Marquis sa martial arts world. Bagamat naabot na ngayon ni David ang lakas ng kalahating hakbang na wow. Sa harap ng bagong promote na si Marquis, may lakas din siyang lumaban, ngunit kung talagang kailangan niyang harapin ang napakalaking pamilya tulad ng Martial Arts Alliance at Long Family, walang pagkakataong manalo si David. Kahit na nakaharap ang pamilyang Ning, kung hindi dumating si Mr. Shi sa oras, bangkay na sana si David ngayon. Kaya naman, si David ay may walang katulad na pagnanais para sa lakas, at kailangan niyang makalusot sa lalong madaling panahon. Kaya lang, kung gaano kahirap ang pag-atake sa Nascent Soul mula sa ginintoang core, bukod sa pag-unawa, kailangan din ito ng isang tiyak na pagkakataon. Karaniwan para sa ilang mga tao na maipit sa isang malaking kaharian sa buong buhay nila at hindi makalusot. At hindi lang Nascent Soul ang layunin ni David, kailangan niyang maabot ang mas mataas na kaharian. Dahil pagkatapos lamang maabot ang isang tiyak na antas ng lakas, maaaring matuklasan ang isang bagong mundo. Gusto na niyang malaman kung sino ang kanyang ama, at kung sino siya. Ang katotohanang gusto niyang malaman ay dapat akyatin ng hakbang-hakbang na may lakas, at pagkatapos ay lalapit siya ng palapit sa katotohanan. Kapag ako ay naging isang immortal, ang alyansa ng martial arts at ang pamilya ng dragon ay hindi dapat banggitin. Ang mga mata ni David ay kumikinang sa walang katumbas na liwanag na nananabik. Sa ilalim ng pagkilos ni David's Kong Ilang Heart Technique, ang espiritual na enerhiya ay patuloy na nababago tungo sa espiritual na enerhiya, na tumatama sa mga bagong taas ng kaharian ng paulit-ulit. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David ay napakasagana na, at patuloy niyang sinasalakay ang kaharian ng Marquis. Kasabay nito, palaging tense at balisa si Jiroxo sa Red Lotus Palace. Hindi niya alam kung tatawag ang Holy Beast Palace. Hindi ko alam kung kailan tatawag, ang mga araw na ito ay ang pinakapahirap. Ang buong Red Lotus Palace ay matagal ng handa para sa labanan, at ang Guardian Formation sa palasyo ay nagsimula ng gumana. Ngunit sa 3 sunod-sunod na araw, wala man lang balita. Walang gumagalaw sa Holy Beast Palace, kaya medyo hindi mapakali si Jiroxo. Ate, 3 araw ka nang hindi nakakapagpahinga. Mukha kang haggard. Dapat kang pumunta at magpahinga. Nang makita ang kanyang kapatid na sobrang haggard, sinabi ni Xiaomi na labis na nababalisa. Hindi, walang paggalaw sa Holy Beast Palace, hindi ako makatulog. Umiling si Jiroxo. Sa sandaling ito, biglang tumakbo ang isang disipulo ng Red Lotus Palace. Palace Master, narito ang mga tao mula sa Holy Beast Palace. Sa madaling salita, nagulat si Jiroxo, at ang kanyang ekspresyon ay naging labis na kinakabahan. Dapat itong dumating, ito ay palaging darating. Bulong ni Jiroxo. Ilang tao ang pumunta sa Holy Beast Palace? Tanong ng isang matanda. Isang tao. Sinabi ng alagad ang totoo. Isang tao. Sa pagkakataong ito, natigilan si Jiroxo. Kahit na ang kanilang Red Lotus Palace ay hindi kasing lakas ng Holy Beast Palace, ngunit upang magpadala ng isang tao dito, ito ay masyadong paghamak para sa kanilang Red Lotus Palace. Sino ang nagpadala ng Holy Beast Palace? Isang tao ang nang-ahas na pumunta rito, mababa ang tingin ko sa ating Red Lotus Palace. Puno ng galit ang mukha ni Jiroxo. Si Xiaoda, ang elder ng Holy Beast Palace. Sabi ng alagad. Bahagyang kumunot ang noo ni Jiroxo, pagkatapos ay sinabing, imbitahan mo siya. Hindi nagtagal, pumasok si Xiaoda sa Red Lotus Palace na may ngiti, hindi tulad ng isang krusada. Palace G, I take the liberty to interrupt, and I hope na huwag kang magtampo. Tumawa si Xiaoda at binigyan ng saludo si Jiroxo. Kabanata 1252.
Kahit na si Jiroxo ay medyo nalilito, ngunit ang kabilang partido ay napakagalang, hindi siya maaaring maging bastos. Elder Xiao, napakabaot mo, maaari kang pumunta sa ating Red Lotus Palace, iyon ang pagpapala ng ating Red Lotus Palace. Umupo ka, mag-serve ng tsaa. Pagkatapos magsalita ni Jiroxo, umupo siya sa upuan. May nagdala kaagad kay Xiaoda ng upuan at nagsilbi ng isang tasa ng tsaa. Palace Master Ji, kaming Mingren ay hindi nagsasalita ng palihim. Dumating ako sa pagkakataong ito sa ilalim ng utos ng ating Palace Master, alang-alang kay Siang Chong. Diretsong sabi ni Xiaoda. Nang marinig ito ni Jiroxo, alam niya na talagang dumating ang kabilang partido para sa bagay na ito. Elder Xiao, na si Siang Chong ay pinatay ng ating Red Lotus Palace. Kung gusto mong ipaghiganti ang Siang Chong na iyon, gawin mo lang ito ng direkta. Nagsimulang tumaas ang aura ni Jiroxo, handang kumilos anumang oras. Nang makita ito, mabilis na ikinaway ni Xiaoda ang kanyang kamay, hindi na intindihan ni Palace Ji, hindi ako pumunta dito para maghiganti kay Siang Chong. Napakapangahas ng Siang Chongs na iyon, talagang nagpaplano siya laban sa G Palace Master, at mamamatay siya. Pumunta ako dito para humingi ng tawad sa G Palace Master. Sinabi ng ating Palace Master na siya ang walang kakayahang magdisiplina at gumawa ng ganoong karumihang bagay kay Siang Chong. Natigilan si Jiroxo sa sinabi ni Xiaoda. Hindi na niya alam ang susunod na sasabihin, iba talaga sa iniisip niya. Anong klaseng tao si Fei Qingping, ang Panginoon ng Holy Beast Palace? Alam na alam ni Jiroxo na hindi siya gagawa ng inisyatiba na aminin ang kanyang kasalanan at gumawa ng mga pagbabago. Bukod pa rito, bilang pinakamalaking sekta sa Timog, si Fei Qingping ay hindi kailangang humingi ng tawad sa iba. Ngunit ngayon ay nakahanap na sila ng taong hihingi ng tawad sa Red Lotus Palace. Dahil dito, hindi maintindihan ni Jiroxo kung anong gamot ang ibinebenta sa lang ng Holy Beast Palace. Elder Xiao, kung may gagawin ka, sabihin mo lang. Sinasabi mo yan, at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Naramdaman ni Jiroxo na ang Holy Beast Palace ay may ilang intensyon, kaya umaasa siyang masasabi ito ni Xiaoda. Nang makitang ganoon si Jiroxo, tumawa si Xiaoda, Palace G, nandito talaga ako para humingi ng tawad sa pagkakataong ito, ngunit may isa pang bagay, iyon ay ang anyayahan si David na pumunta sa Holy Beast Palace para maupo. Alam ng ating Panginoon ng palasyo na si David ay dumating sa timog at nasa iyong Red Lotus Palace, kaya agad niya akong pinapunta upang imbitahan siya. Lubos na pinahahalagahan ng ating Panginoon ng palasyo si David. Sa sandaling marinig ito ni Jiroxo, agad niyang naunawaan na ang Holy Beast Palace ay dumating upang humingi ng tawad, ito pala ay nakatutok kay David. Kung si David ay wala sa Red Lotus Palace, ang Holy Beast Palace ay tiyak na hindi magiging magalang. Sa ganitong paraan, dapat ay medyo natatakot din ang Holy Beast Palace sa reputasyon ni David. Matapos malaman na si Siang Chong ay pinatay ni David, hindi siya nang ahas na barilin si David. Pagkatapos ng lahat, si David ay mayroon ding sariling kapangyarihan sa Kyoto, at ang opisyal na si Mr. Shi sa Kyoto ay may magandang relasyon kay David, at humarap upang tulungan si David ng maraming beses. Elder Xiao, nakakalungkot na pumunta ka rito. Si Mr. Chengay naglilinang, kaya ayokong istorbohin ka. Paumanhin ni Jiroxo. Paglilinang. Bahagyang sumimangot si Xiaoda, gaano katagal si David bago makaalis sa customs. Hindi ko masasabi ng sigurado, ngunit hindi ito dapat tumagal ng ilang araw. Ang oras na ibinigay ni David kay Jiroxo ay 10 araw, at ngayon ay 3 araw na ang lumipas, kaya lalabas si David sa loob ng ilang araw. Kung gayon, pupunta ako upang imbitahan siya sa loob ng ilang araw. Tumayo si Xiaoda, at pagkatapos magbigay ng saludo kay Jiroxo, tumalikod siya at umalis. Pagkaalis ni Xiaoda, nasa sabik ang lahat sa Red Lotus Palace. Hanggat hindi sila inaatake ng Holy Beast Palace, maaari silang manatili sa Red Lotus Palace ng ligtas. Nakahinga ng maluwag si Jiroxo, at nakatulog. Itong pagtulog, 2 araw at 2 gabi talaga natulog si Jiroxo. Sa nakalipas na 2 araw at 2 gabi, si David ay patuloy na umaatake.
Ngunit kung hindi ka makalusot sa hadlang na iyon, hindi mo maaabot ang kaharian ng Marquis, at hindi mo mabubuo ang nascent soul sa loob ng iyong katawan. Kabanata 1253. Nang pumasok si David sa kuweba, libu-libong kilometro na ang layo sa Kyoto. Ang ulo ng pamilya Ning, si Ning Dahay, ay umalis sa kaugalian. Matapos lumabas sa customs, tumingin si Ning Dahay sa nasirang pamilyang Ning, at ang buong tao ay puno ng galit. Anong nangyayari sa H3L? Anong nangyayari dito? Umungol si Ning Dahay. Sa gilid, si Ning Ji, na ang mukha ay natatakpan ng itim na turban, ay maingat na naglakad papunta sa gilid ni Ning Dahay. Ginawa ni David ang lahat ng ito. Sinira niya ang pamilya naming Ning, at muntik na akong mamatay sa kamay niya. Malungkot at mababa ang boses ni Ning Ji. Bahagyang kumunot ang noo ni Ning Dahay, nakatingin kay Ning Ji sa kanyang harapan, pakiramdam niya ay tila nagbago ang kanyang anak. Sa sikat ng araw, ano ang ginagawa mo? Pinunit ni Ning Dahay ang itim na scarf ni Ning Ji at natigilan. Nalaman niya na ang kalahati ng mukha ni Ning Ji ay na-deform, parang skeleton, at ang kanyang hitsura ay lubhang nakakatakot. Ang mga sugat sa katawan ni Ning Ji ay naayos, ngunit ang sugat sa kanyang mukha ay hindi gumaling. Mayroon din siyang isang paa, at siya ay naglalakad ng malata. Nang makita ang kanyang anak na naging isang multo, halos mawala ng malay si Ning Dahay. David. Wala akong pakialam kung tumakas siya hanggang sa dulo ng mundo, kailangan ko siyang patayin. Tingnan mo kung nasaan agad itong si David. Umuungal si Ning Dahay, at ang nakakatakot na aura ay bumangon sa kalangitan, at ang mga ibon na lumilipad ay agad na nayanig ng aura na ito. Timog, ang Red Lotus Palace. Hindi alam ni David ang paglabas ni Ning Dahay, ni hindi niya alam na iniimbestigahan siya ni Ning Dahay at naglilinang sa kuweba. Sa ika-9 na araw, nabigo pa rin si David na makalusot. Sa oras na ito, huminto si David sa pagtatanim at lumabas ng kuweba. Mukhang hindi sapat ang gayong puwersahang tagumpay, kailangan pa rin ng pagkakataon. Hindi sinasadyang umiling si David. Kuya Chen. Nang makita si David na papalabas ng kuweba, nagmamadaling sumigaw si Xiaomin. Xiaomin, bakit ka nandito? Nang makita ni David si Xiaomin na papalapit sa kanya, medyo nagulat siya, may tao ba mula sa Holy Beast Palace dito? Oo, andito na tayo. Tumanggo si Xiaomin. Nang marinig ito ni David, bahagyang nagbago ang kanyang mukha, dalhin mo ako roon, kumusta ang iyong kapatid na babae? Napatingin si Xiaomin sa kinakabahang tingin ni David at tinaakpan ang kanyang bibig ng nakangiti. Kuya Chen, gusto mo ba ang kapatid ko? Nakangiting tanong ni Xiaomin. Natigilan si David, bakit mo nasabi iyan? Nakikita mo kung gaano ka kinakabahan, ayos lang ang kapatid ko, huwag kang mag-alala. Narito ang tao mula sa Holy Beast Palace, ngunit isang tao lamang ang dumating, na nagsasabing gusto kanilang imbitahan sa Holy Beast Palace. Sabi ni Xiaomin. Mangyaring pumunta sa Holy Beast Palace. Medyo natarante si David. Wala siyang kinalaman sa Holy Beast Palace. Ano ang ipinagagawa sa kanya ng Holy Beast Palace? Tayo na, naghihintay sa iyo si Elder Xiao ng Holy Beast Palace. Kinuha ni Xiaomin si David at naglakad patungo sa main hall ng Red Lotus Palace. Kuya Chen, ang kapatid ko ang Panginoon ng palasyo. Hindi kanya kayang pakasalan. Ayon sa mga patakaran ng ating Red Lotus Palace, hindi maaaring magpakasal ang Panginoon ng palasyo. Pero kaya kung maging munting manliligaw mo. Sa tingin ko, mahal na mahal ka ng kapatid ko, at labis kang nagmamalasakit sa kanya. Maaari kang manatili sa Red Lotus Palace sa hinaharap. Napakabuti para sa aking kapatid na lumabas at pumasok, at lahat kami ay magagandang babae dito. Hindi ba't iyon ang pinakagusto ninyo? Tumingin si Xiaomin kay David na may masamang ngiti at sinabi. Napakabata mo, anong pinagsasabi mo? Sasabihin ko sa ate mo mamaya at siya na ang bahala sa iyo. Marahang hinampis ni David si Xiaomin sa ulo. Ang Red Lotus Palace talaga ang lugar kung saan lumalabas ang bawat lalaki, ngunit hindi mananatili si David dito, marami pa siyang dapat gawin. Hindi nagtagal, sinundan ni David si Xiaomin sa main hall, at nakita si Jiroxo na nakikipag-chat sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makitang paparating si David, nagmamadaling tumayo si Jiroxo at sinabing, Mr. Chen,
Ito si Elder Xiao mula sa Holy Beast Palace, na nagpunta dito para imbitahan ka. Kabanata 1254. Nang makitang nandito si David, mabilis na bumangon si Xiaoda at sinabing, Mr. Chen, ang ating Panginoon sa palasyo ay palaging naririnig ang pangalan ni Mr. Chen, kaya gusto naming makausap si Mr. Chen. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Wala namang conspiracy dito, di ba? Pinatay ko ang ampon ng iyong Panginoon sa palasyo, ayaw ba niyang maghaiganti? Tumingin si David kay Xiaoda at maingat na nagtanong. Kahit anong gawin mo, traidor ka man o magnanakaw. Sinundan ni David ang Holy Beast Palace nang walang anumang kaakibat, at pinatay pa ang ampon ni Fei Qingping, at ngayon ay gusto na niya itong imbitahan bilang panauhin. Napaka-anomalya nito. Hahaha, biro talaga ni Mr. Chen. Ampon lang yan. Paano ito seseryosohin ng ating Panginoon sa palasyo? Mayroong higit sa 10 ampon na anak ng ating Panginoon sa palasyo. Ano bang meron sa Siyang Chong na yan? Tumawa si Xiaoda. Nang marinig ito ni David, napagtanto niya na hawak ni Siyang Chong ang Holy Beast Palace upang suportahan siya. Sa harap ni Fei Qingping, ang ampon ni Siyang Chong ay walang iba kundi kalokohan. Tumingin si David kay Xiaoda, na hindi isang taksil na tao, kaya tumango siya at sinabing, sige, pupuntahan ko ang iyong Panginoon sa palasyo kasama mo. Pagkatapos magpaliwanag ng ilang salita kay Jiroxo, sinundan ni David si Xiaoda sa Holy Beast Palace. Mahigit 2 oras na biyahe ang layo ng Holy Beast Palace mula sa Red Lotus Palace. Pagkatapos lamang ng Holy Beast Palace nalaman ni David kung ano ang luho. Ang Sacred Beast Palace ay puno ng mga Chinese-style villa, na may mga bundok at tubig, at ang kapaligiran ay partikular na maganda. Parang tourist resort. Dinala ni Xiaoda si David sa harap ng isang villa, tinulak ang pinto at pumasok. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya ang isang malaking upuan, at ang upuan ay natatakpan ng balat ng tigre. At si Fei Qingping, ang master ng Holy Beast Palace, ay nakaupo sa upuan, at may ilang wuzang na nakatayo sa tabi ni Fei Qingping. Palace Master, nandito si Mr. Chen. Sabi ni Xiaoda kay Fei Qingping. Tumingin si Fei Qingping kay David, nagliwanag ang kanyang mga mata, at isang puwersa ng pamimilit ang lumabas sa katawan ni Fei Qingping. Kumunat ang noo ni David, at ang mga putok ng gintong liwanag ay agad na sumilay sa kanyang katawan, na nilabanan ang mapilit na puwersang ito. Malungkot ang mukha ni David. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Fei Qingping sa kanyang sarili sa sandaling magkita sila. Tila ito ay isang piging sa hongmen. Ngunit nang ipapakita na ni David ang kanyang hindi masisira na gininto ang katawan at maghanda upang lumaban, biglang binawi ni Fei Qingping ang presyon. Hahaha, as expected, teenager ang bida. Hindi nakakagulat na binaligtad mo ang mundo ng martial arts sa Kyoto sa murang edad. Pinaikit ni Fei Qingping ang kanyang mga mata at tumawa. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap sa akin ni Palace Master Fei. Diretsyong nakahanap ng upuan si David at umupo, at mahinang nagtanong. Hinahangaan ko lang ang iyong lakas at gusto lang kitang makita. Tumayo si Fei Qingping, naglakad patungo kay David, at pagkatapos ay umupo sa tabi ni David. Ikaw ay isang kalahating hakbang na wow, gusto kong malaman kung paano mo binaligtad ang mundo ng martial arts sa Kyoto, at paano ka nakatakas. Mula sa kabisera. Medyo nalilito si Fei Qingping. Sa lakas daw ni David, wala siya sa martial arts world ng Kyoto. Dapat ay madali para sa mga taong iyon na patayin si David, ngunit ngayon ay mabubuhay ng maayos si David. Kung iimbitahan mo ako dito, gusto mo lang itanong dito, tapos wala akong komento. Tumayo si David at aalis na sana. Bata ka pa at medyo pasabog ang ugali mo. Dumating ka sa timog namin mula sa Kyoto, hindi ka ba pumunta lang para tumakas? Alam kong maraming tao sa Kyoto Martial Arts World ang gustong pumatay sa iyo, kaya manatili ka sa ating Holy Beast Palace, at mapoprotektahan kita ng mabuti. At matatanggap kita bilang ampon ko. Hanggat ikaw ay naging ampon ko, sino ang maglalakas loob na maging kaaway mo sa buong timog? Kahit na dumating ang mga taong iyon mula sa Kyoto, kailangan nilang bigyan ako ng mukha. Napakayabang na sabi ni Fei Qingping. Nang marinig ito ni David, talagang gustong tanggapin ni Fei Qingping ang kanyang sarili bilang kanyang ampon, kaya hindi niya napigil ang matawa.
Bagamat isa ng kalahating hakbang na wow si David, hindi mahirap labanan si Fu Qingping. Kabanata 1255. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay isang bagong marti din, at ang kanyang lakas ay hindi masyadong malakas. Hindi ko ugali ang maging anak sa iba, hindi banggitin ang sarili kong mga gawain, kaya ko ang sarili ko, huwag pansinin ang kabautan ng Palace Master Fei. Hindi binigyan ni David ng anumang pambobola si Fei Qing. Natigilan si Fei Qingping, hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni David. Para malaman kung gaano karaming tao ang gustong sumamba sa kanya bilang adoptive father, pinili ni Fei Qingping ang kanyang adopted son, ngunit napakabagsik nito. Ngunit tumanggi si David nang walang pag-aalinlangan, na ikinagulat ni Fei Qingping. David, may magandang intensyon ako, hindi mo ba iniisip iyon? Tanong ni Fei Qingping. Huwag mo nang isipin, dahil kahit sambahin kita bilang adoptive father ko, hindi mo ako matutulungan. Naglakas loob ba ang iyong Holy Beast Palace na sundin ang Kyoto Martial Arts Alliance? Maglakas loob na sundin ang Long family. Kahit na dumating ang pamilya Ning sa Kyoto para arestuhin ako, nangangahas ka bang tumanggi sa Holy Beast Palace? Tumingin si David kay Fei Qingping, at sunod-sunod na tanong ang nagpagulo kay Fei Qingping. Namula si Fei Qingping, dahil nakakadurog ng puso ang mga sinabi ni David. Maging ito ay ang Kyoto Martial Arts Alliance, ang Long family, o kahit ang Ning family, ang kanilang Holy Beast Palace ay talagang hindi nangangahas na masaktan. Kung ang mga taong ito ay dumating upang arestuhin si David, ang Holy Beast Palace ay hindi maglalakas loob na pigilan siya. Nais ni Fei Qingping na panatilihin si David at tanggapin si David bilang kanyang ampon, at mayroon din siyang sariling mga plano. Mula nang malaman na pinatay ni David si Xiang Chong, sinuri ni Fei Qingping si David sa Martial Arts Forum. At alamin na si David ay may maraming kayamanan. Inisip ni Fei Qingping na hindi papatayin ng mga sundalo ang espada, at kukunin ang mga kayamanan sa katawan ni David bilang kanyang sarili. Kung sumali si David sa Holy Beast Palace, ang mga kayamanang iyon ay natural na magiging kay Fei Qingping. Hindi inaasahan ni Fei Qingping na magiging ganito kawalang galang si David. Dahil masyado mong minamaliit ang Holy Beast Palace ko, huwag mo akong sisihin, pinatay mo ang ampon ko, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Sa sandaling matapos magsalita si Fei Qingping, pinalibutan si David ng mga disipulo ng Holy Beast Palace. Lahat sila ay mga matataas na disipulo ng Holy Beast Palace, at bawat isa sa kanila ay nasa kaharian ng Wuzong. Palace Master, hindi mo ba sinabi na hindi ka maghihiganti para sa Xiangchong na iyon? Sa oras na ito, nakita ni Xiao Da na sasalakayin ni Fei Qingping si David, kaya dali-dali siyang tumayo sa harap ni David. Kumunat ang noo ni Fei Qingping, Elder Xiao, ano ang ibig mong sabihin? Palace Master, nang imbitahan ko si Mr. Chen, nangako akong hindi ko siya guguluhin para sa mga gawain ni Xiang Chong, ngunit ngayon ay babalikan ko ito. Kahit hindi pumayag si Mr. Cheng na manatili sa Holy Beast Palace ngayon, mabibigyan natin siya ng oras para pag-isipan ito. Naniniwala ako na magagawa niya ang tamang pagpipilian. Si Xiao Da ay lumalaban para sa isa pang pagkakataon para kay David. Hindi naman sa may pagkakaibigan si Xiao Da kay David, iniisip lang ni Xiao Da na nangako siya kay David, ngunit ngayon ay umatras na si Fei Qingping, na nagparamdam kay Xiao Da na sinira niya ang kanyang tiwala kay David. Elder Xiao, umalis ka na, nakalimutan mo na ba ang iyong pagkakakilanlan? Ikaw ang elder ng Holy Beast Palace. Galit na umungol si Fei Qingping. Napatingin si David kay Xiao Da nang may pasasalamat, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Elder Xiao, mas mabuting umiwas ka, walang kinalaman sa iyo ang mga pangyayari ngayon. Si Xiao Da ay sumulyap kay David na nahihiya, at sa wakas ay nakaiwas na lamang. Si Fei Qingping lamang ang maaaring tumawag sa Holy Beast Palace. Kahit na siya ay isang matanda, wala siyang karapatan. David, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung kaya mong ibigay ang kayamanan sa katawan mo, hindi kita kailangang panagutin sa pagpatay sa ampon ko. Sabi ni Fei Qingping kay David. Nang marinig ito ni David ay bigla siyang tumawa. Lumalabas na si Fei Qingping ay hindi nandito para maghaiganti kay Xiang Chong, kundi para sa kayamanan sa kanyang katawan. Kung may kakayahan ka, kunin mo na lang.
Nang matapos magsalita si David, kumislap ang gintong liwanag sa kanyang katawan, at mabilis na tinakpan ng mga kaliskis ang buong katawan ni David. Sa sandaling ito, si David ay parang isang gintong mandirigma. Kabanata 1256. Hindi ako nagsasarili. Malamig na sumangot si Fei Qingping, gawin mo. Ang mga disipulo ng Holy Beast Palace ay sumugod lahat kay David. Bahagyang nanginig ang katawan ni David, at isang nakakatakot na aura ang bumungad, na direktang nagpapadala sa mga disipulo ng Holy Beast Palace na lumipad palabas. Ang ilang mga tao na may mababang lakas ay direktang inalog, at ang kanilang mga panloob na organo ay nabasag, at walang tunog sa isang iglap. Si David ay isa ng kalahating hakbang na marquis, at hindi siya natatakot kahit nasa harap ng bagong marquis. Para sa kanya, ang mga martial sect na ito ay parang langgam. Kumunat ang noo ni Fei Qingping, mukhang minamaliit kita. Pagkatapos niyang magsalita, sumabog ang martial power ni Fei Qingping, at pagkatapos ay diretsyong dumurog ang kanyang mga kamao kay David. Ang mga kamao ni Fei Qingping, tulad ng isang higanteng martilyo, ay direktang palm unit ng oras at espasyo. Nang makita ito, naiwasan ni David ang pag-atake ni Fei Qingping sa isang iglap, ngunit sa suntok na ito, direktang nadurog ni Fei Qingping ang bilya sa kalahati. David, alam kong mayroon kang isang hindi masisira na gininto ang katawan, ngunit sa ilalim ng aking kamay na bakal, ang iyong hindi nasisira na gininto ang katawan ay ganap na walang silbi. Pagkatapos magsalita ni Fei Qingping, muli niya itong sinuntok. Bahagyang kumunat ang noo ni David, mukhang hindi magandang bagay ang pagiging masyadong sikat. Maraming detalye ang nalantad sa martial arts forum. As long as the other party checks a little, they can know their details. Banal na kamao. Ang kamao ni David ay natatakpan ng gintong liwanag, at pagkatapos ay sinuntok niya ito. Gusto din ni David na subukan kung ano ang estado ng kanyang kalahating hakbang na wow pick. Baka ang pagsunod kay Fei Qingping sa labanang ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong makalusot. Boom! Nagsalubong ang mga kamao, at pagkatapos ng isang malakas na ingay, ang buong bilya ay gumuho sa isang putok. Si David at Fei Qingping ay pumailanglang sa langit mula sa mga guho. Pagkatapos ay nahulog ito sa gilid ng bundok na hindi kalayuan, at sa sandaling ito, nakita ito ng malaking bilang ng mga disipulo ng Holy Beast Palace, at lahat sila ay nagtipon-tipon. Huwag kang lalapit kahit kanino, pag lumalapit ka, mamamatay ka. Sigaw ni Xiaoda sa mga disipulo ng Holy Beast Palace. Ang labanan ng lakas ni Marquis Wu ay hindi isang bagay na maaaring mamagitin at malapitan ng mga ordinaryong disipulo. Ang Yue lamang ng kontra-atake ang maaaring gumiling sa mga disipulong ito sa laman. Nang marinig ang sinabi ni Xiaoda, ang mga disipulo ng Holy Beast Palace ay hindi nang ahas na lumapit, at lahat sila ay umatras. Si Fei Qingping ay tumingin kay David na may singkit na mga mata, sa sandaling ito ay namamanhid ang kanyang braso dahil sa pagkabigla. Ikaw ay isang kalahating hakbang na marquis, paano ka magkakaroon ng gayong nakakatakot na kapangyarihan? Nagulat si Fei Qingping kay David. Kahit na ang kaharian ng Marquis Wu at Marquis Banbo ay maliit lamang na pagkakaiba, sa mga tuntunin ng lakas at aura, mayroong isang puwang. Ngunit ngayon si Fei Qingping, ang marquis, ay hindi sinamantala si David, ang kalahating hakbang na marquis. Hindi naman kasi nakakakilabot ang kapangyarihan ko, ang sama ng marquis mo. Hindi ka dapat umiinom ng mga table tas ng gamot para ihatid ang iyong sarili sa kaharian ng marquis, tama ba? Ngumisi si David kay Fei Qingping. Ikaw ba limatard, ang lakas ng loob mong hamakin ako ng sobra, nasa marquis realm na ako pagkatapos mag-practice ng ilang dekada, paano kita hahamakin? Pagkatapos magsalita ni Fei Qingping, isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog at muling sumugod kay David. Sa ilang sandali, ang mga figure ng dalawang tao ay nag-shuttle sa bundok, at may dumadagandong na pagsabog sa lahat ng dako. Mula sa gilid ng bundok hanggang sa tuktok ng bundok, ang buong tuktok ng bundok ay nabili ng marami. Matapos makipaglaban sa daan-daang galaw, naramdaman ni Fei Qingping na medyo mahina ang kanyang pisikal na lakas, ngunit habang pinapanood si David, habang lumalaban siya, lalo siyang naging matapang. Si David ay labis na nasasabik sa ngayon, hindi siya nagmamadaling talunin si Fei Qingping, ngunit ginagamit siya para pagalitin ang kanyang sarili.
Ang pagtapak sa threshold ng Marquis Wu ay maaaring masira ni Fei Qingping. Huminga ng malalim si Fei Qingping at hindi makapaniwalang tumingin kay David. No wonder gusto kang patayin ng mga nasa martial arts world sa Kyoto. Ikaw ay isang kalahating hakbang na Marquis, at kahit ang aking Marquis ay hindi ka matutulungan. Fei Qingping lamang ang nakaramdam ng kawalan ng lakas sa sandaling ito, at wala nang gaanong lakas na natitira. Karapat-dapat ka rin bang tawaging Marquis? Katulad mo, matatalo ka ni Marquis sa kalahating hakbang lang. Sabi ni David na may panunuya. Kabanata 1257. David, masyadong mapanlin lang. Nanlaki ang mga mata ni Fei Qingping, at pagkatapos ay kinagat niya ang dulo ng kanyang dila. Isang bibig ng dugo ang bumulwak mula sa dulo ng dila, na naging isang maliwanag na pulang ambon ng dugo. Ang ambon ng dugo ay naalis, at ang buong kalangitan ay nagsimulang magbago ng kulay. Dumadagindong. Tila ang kulog ay lumiligid, at pagkatapos ay nagsimulang manginig ang lupa. Nasira ito, sinimulan ng pinuno ng palasyo ang pagbuo ng proteksyon sa bundok, lahat ay dapat umalis ng mabilis. Angal ni Xiaoda sa lahat ng mga disipulo ng Holy Beast Palace. Ang mga disipulo ng Holy Beast Palace ay labis na natakot kaya lahat sila ay tumakas, at ang Holy Beast Palace, na parang isang resort, ay gumuho sa sandaling ito, at ito ay isang gulo. David, ngayon pinilit mo akong gawin ito, babayaran kita. Umungol si Fei Qingping. Naging seryoso ang mukha ni David. Hindi niya inaasahan na ang Holy Beast Palace ay magkakaroon ng ganoong kataas na porma sayon. Tila ang ninuno ng Holy Beast Palace na ito ay talagang isang master noon. Napuno ng dugo ang ulap, at pagkatapos ay lumitaw ang mga dagwang kamay sa fog ng dugo, tulad ng H3L. Ang mga dagwang kamay na ito ay direktang humawak kay David, kahit anong pilit ni David, hindi siya makawala. Elder Xiao, simulan ang labanan. Sa oras na ito, sinabi ni Fei Qingping kay Elder Xiao. Nagdadalawang isip ang master ng palasyo, ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ay naisaaktibo, ang Holy Beast Palace ay mawawasak, at ang mga disipulo ng Holy Beast Palace ay papatayin at masasaktan ng hindi mabilang. Hinikayat ni Xiaoda si Fei Qingping. Hanggat ako ay nabubuhay, ang Holy Beast Palace ay hindi masisira. Para sa mga disipulong iyon, karangalan nila na ayalay ang kanilang buhay sa Holy Beast Palace. Mabilis na simulan ang laban. Pinandilatan ni Fei Qingping si Xiaoda. Na may nag-aalangan na ekspresyon sa kanyang mukha, si Xiaoda ay dahan-daang humakbang at lumakad papunta sa gilid ni Fei Qingping. Ngayon hanggat sinimulan ni Elder Xiao ang formation, si David ay agad nahihilahin sa void formation ng mga dagwang kamay na iyon, at hindi na siya makakalabas. Upang maiwasang mabuksan ng walang habas ang pagbuo ng nagbabantay sa bundok, ang mga ninuno ng Holy Beast Palace ay kailangang magkaroon ng dalawang tao upang tunay na maisaaktibo ang pagbuo ng proteksyon sa bundok. Sa makatuwid, pagkatapos simulan ni Fei Qingping ang pagbuo ng proteksyon sa bundok, opisyal na itong sinimulan ng simulan ni Xiaoda ang pagbuo. Ngunit sa oras na ito, si Xiaoda, na nakatingin kay David na kontrolado ng dagwang kamay, ay hindi kumilos ng mahabang panahon. Xiaoda, nangangahas ka bang sumaway? Puno ng galit ang mukha ni Fei Qingping. Sa sandaling ito, mahina na siya. Kung walang ginawa si Xiaoda, hindi na siya makakatagal pa. Kinagat ni Xiaoda ang kanyang mga ngipin, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Biglang may sandang ni Senador Han sa kanyang kamay, at pagkatapos ay tumusok ito sa dibdib ni Fei Qingping. Agad na bumulwak ang dugo, nanlaki ang mga mata ni Fei Qingping, nakatingin kay Xiaoda na hindi makapaniwala. Ang aura ni Fei Qingping ay matamlay, at ang dugong fog at dagwang mga kamay ay agad na nawala. Inalis ni David ang mga tanikala, at hindi makapaniwalang tumingin sa tanawin sa harapan niya. Hindi rin niya inaasahan na inatake ni Xiaoda si Fei Qingping mula sa likuran. Bakit? Pinandilatan ni Fei Qingping si Xiaoda. Bagamat hindi nanganganib ang kanyang buhay sa sandaling ito, nawala ang kanyang hininga, at maaari siyang sampalin hanggang mamatay sa isang palad lamang. Tumingin si Xiaoda kay Fei Qingping at galit na sinabi, ikaw ay malupit at hindi makatao, ang buong Holy Beast Palace ay malapit ng maging iyong pribadong pag-aari, kung hindi ka masaya, papatayin mo ang mga tao at ilalagay ang buhay ng lahat ng mga disipulo sa banal. Beast Palace.
Tumingin ka sa iyong mga mata. Sapat na ako sa'yo, sawa na ako sa'yo. Umungol si Xiaoda, pagkatapos ay inilabas ang kanyang punyal at muling sinaksak si Fei Qingping. Nang makita ito, humakbang si David at inagaw ang punyal sa kamay ni Xiaoda. Napatingin si Xiaoda kay David nang may pagtataka, Mr. Chen, anong ginagawa mo? Bakit mo ako pinipigilan? Hindi maintindihan ni Xiaoda kung bakit pinigilan ni David ang kanyang sarili na patayin si Fei Qingping. Pinatay ni Fei Qingping si David ngayon lang, at hindi talaga siya malambot ang puso. Maging si Fei Qingping ay nagtataka kung bakit gustong iligtas ni David ang kanyang sarili. Elder Xiao, huwag mo muna siyang patayin, maaari mo ba siyang ipaubaya sa akin? Tanong ni David kay Xiaoda. Kabanata 1258. Tumingin si Xiaoda kay David na may kahinahinalang, Mr. Chen, anong gusto mong gawin? Gusto ko siyang hiramin para tulungan ang sarili kong makalusot. Totoong sabi ni David. Gusto ni David na gamitin ang lakas ni Fei Qingping para tulungan siyang makalusot kay Marquis Wu. Dapat mong malaman na si Fei Qingping ay Marquis of Wu. Kung maa-absorb niya ang lakas ni Fei Qingping, baka makalusot siya. Hindi maintindihan ni Xiaoda ang ibig sabihin ni David, ngunit tumango pa rin. At tumingin si Fei Qingping kay David at sinabing, David, ano ang gusto mong gawin sa akin? Puno ng takot ang mukha ni Fei Qingping. Siyempre hinihigop nito ang iyong lakas. Pagkatapos magsalita ni David, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Fei Qingping. Kaagad pagkatapos, si Fei Qingping ay nagsimulang maging pangit, at ang lakas sa kanyang katawan ay patuloy na nilalanghap ni David. Nagpumigla si Fei Qingping, ngunit walang resulta. Si Xiaoda, na nasa gilid, ay gulat na napatingin kay David. Medyo hindi siya makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni David ang gayong kasamaan. Wow ay wow! Nagtagal si David ng isang buong oras upang masipsip ang lakas ni Fei Qingping, at si Fei Qingping ay naging mummified na bangkay. Umupo si David sa lupa at sinimulang pinuhin ang lakas ni Fei Qingping. Ang heart condensation technique ay gumana ng husto, at pagkatapos ng 3 buong oras, dahan-dahang iminulat ni David ang kanyang mga mata. Pakiramdam ang gininto ang core sa katawan, walang palatandaan ng isang pambihirang tagumpay. Pag-ubos ng lakas ng isang marquis, walang paggalaw. Napakunot ang noo ni David, naramdaman niyang napakahirap masira nitong nascent soul stage. Mr. Chen, ikaw. Isa ka bang masamang magsasaka? Natakot si Xiaoda kay David. Ano sa tingin mo? Bahagyang ngumiti si David, kung ako ay isang masamang magsasaka, sa palagay mo ba makakaalis pa ako sa Kyoto? Tama ang akala ni Xiaoda, kung si David ay isang kalto, pabayaan na ang mga pamilyang martial arts na iyon, kahit ang mga opisyal ng Kyoto ay hindi makakapayag na tumakbo si David. Matagal nang inaresto si David at inilagay sa bilangguan. Mr. Chen, pasensya na, mali ang pagkakaintindi ko. Sinundan ni Xiaoda si David upang humingi ng paumanhin, at pagkatapos ay nagsabi, salamat kay Mr. Cheng ngayon, kung hindi mamatay si Fei Qingping, ang ating Holy Beast Palace ay magiging target ng pambabatikos sa lalong madaling panahon. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako madaling makalusot sa pagbuo ng proteksyon sa bundok na ito. Alam ni David na kung hindi dahil kay Xiaoda, baka matrap pa siya sa formation. Ngumiti si Xiaoda, bawat isa sa atin ay may kailangan. Ngayong nawasak na ang Holy Beast Palace at maraming disipulo ang tumakas, dahan-dahan kung bubuuin ang Holy Beast Palace. Elder Xiao. Hindi, dapat itong tawaging Palace Master Xiao. Sana pagkatapos mong pamahalaan ang Holy Beast Palace, huwag kang pumunta sa Red Lotus Palace, o hindi ako papayag. Napangiti si David. Bagamat may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang tono ay nagbabanta kay Xiaoda. Si David ay hindi maaaring manatili sa Red Lotus Palace magpakailanman, kaya kailangan niyang ipaalam ng maaga kay Xiaoda. Huwag kang mag-alala, Mr. Chen, mag-aanunsyo ako na ang ating Holy Beast Palace at ang Red Lotus Palace ay bubuo ng isang alyansa, upang walang pamilya ng sekta sa buong timog ang maglalakas loob na salakayin ang Red Lotus Palace. Naunawaan ni Xiaoda na hindi nila kayang labanan si David. Dahil alam nilang hindi sila makakalaban, mas mabuting bigyan ng mukha si David. Haha, iyon ang pinakamahusay.
Ngumiti si David, ngayong patay na si Fei Qingping, oras na para bumalik ako. Pagkatapos magpaalam ni David kay Xiaoda, bumalik siya sa Red Lotus Palace. Nang makitang wala si David ng isang buong araw, tinanong nina Xiaomin at Jiroxo si David kung ano ang ipinagagawa ni Fei Qingping kay David sa Holy Beast Palace. Tumingin si David sa dalawang magkapatid at sinabing may mahinang ngiti, sa hinaharap, ang Red Lotus Palace ay hindi na kailangang mag-alala na matiktikan, kung gayon si Fei Qingping ay pinatay ko na. Ngayong naging Palace Master na si Xiaoda ng Holy Beast Palace, nagpasya siyang sundan ang Red Lotus Palace. Ang palasyo ay bumubuo ng isang alyansa, kaya walang maglalakas loob na tiktikan ang Red Lotus Palace. Dahil sa sinabi ni David, natulala sina Jiroxo at Xiaomin. Kabanata 1259. Kuya Chen, pinatay mo ba talaga ang Fei Qingping na iyon? Nagtatakang tanong ni Xiaomin. Siyempre, hindi ka ba naniniwala sa lakas ko? Mapaglarong ngumiti si David. Naniniwala ako, masyado akong naniniwala. Tuwang-tuwang tumalon si Xiaomin, kapatid na Chen, kamangha-mangha ka, mahal na mahal kita. Saying that, si Xiaomin K. S. David fiercely on the face, na ikinahiya naman ni David. Tuwang-tuwa rin si Jiroxo, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa araw kung kailan aatakihin ng Holy Beast Palace ang Red Lotus Palace. Ate, tinulungan tayo ni Kuya Cheng sa Red Lotus Palace, maliban sa napakalaking nakatagong panganib, hindi ka pa rin nagpapasalamat kay Kuya Chen, ipakita mo. Sabi ni Xiaomin kay Jiroxo. Paano mo ito ipinapahayag? Natigilan si Jiroxo. Siyempre kay S ko si Kuya Chen at binibigyan ko siya ng matamis na kay S. Nakangiting sabi ni Xiaomin. Nang marinig ito ni Jiroxo, namula ang mukha niya. Puno rin ng kahihiyan si David, at nagmamadaling nagsabi, okay lang, dapat pumunta na rin ako. Mr. Chen, gabi na ngayon, o mag-stay ka ng isang gabi. Namula si Jiroxo at bumulong kay David. Tumingin si David sa langit, medyo gabi na, kaya tumango siya at pumayag, at umalis na bukas. Kinagabihan, muling nagluto si Jiroxo at binigyan si David ng isang mesa ng masasarap na pagkain. Habang kumakain, nakita ni David na ayaw ni Xiaomin o ni Jiroxo na umalis siya. Ngunit alam ni David na marami pang bagay ang naghihintay para sa kanya upang harapin, at kailangan niyang lumipad. Kuya Chen, babalik ka ba pagkatapos mong umalis? Medyo malungkot na tanong ni Xiaomin. Siyempre totoo. Hindi ko pa nalaman ang mga sikreto sa kuweba. Siyempre babalik ako, don't worry. Bahagyang ngumiti si David. Para lang bang bumalik at alamin ang sikreto. Tumingin si Jiroxo kay David na may emosyon sa kanyang mga mata. Sumulyap si David kay Jiroxo, nagmamadaling ibinaba ang ulo at nagsimulang kumain, hindi alam ang sasabihin. Ngayon ay naghihirap pa rin si Sonia, walang pusong mag-isip ng ibang bagay si David. Wala siyang magagawang sorry para kay Sonia sa oras na ito. Para naman kay Gullinger, ito ang pinakamahusay na pagsisikap ni Sonia na tumugma, at pumayag si David na bigyan si Sonia ng isang kasama. Pagkatapos ng hapunan, maagang natulog si David para magpahinga. Ayaw na niyang makipag-chat pa kay Jiroxo at Xiaomin, the more chat, the deep the relationship. Sa kalagitnaan ng gabi, tulala si David. Bigla akong nakaramdam ng mainit na katawan, kasunod ang pagsabog ng bango ng katawan. Nagulat si David, mabilis na bumangon, at nakita si Jiroxo sa kanyang kama. Gustong buksan ni David ang ilaw, ngunit pinigilan siya ni Jiroxo. Huwag buksan ang ilaw. Hindi hiniling ni Jiroxo kay David na buksan ang ilaw, marahil ay dahil siya ay nahihiya. Hindi binuksan ni David ang ilaw, ngunit bumangon siya sa kama at nagsindi ng semenea para sa kanyang sarili. Miss G, naiintindihan ko ang iyong kabautan, ngunit mayroon na akong kasintahan, at siya ay nakakulong pa rin sa piitan ng Martial Arts Alliance. Hindi ako magsisisi sa kanya. Nakinig si Jiroxo sa mga salita ni David at tahimik na sinuot ang kanyang damit. Sorry. Nawala si Jiroxo at lumabas. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, huminto si Jiroxo at lumingon kay David, hindi ako Turk. Ni wala akong respeto sa sarili, gusto lang talaga kita, sana maintindihan mo. Naiintindihan ko. Tumango si David.
Tumalikod si Jiroxo at umalis, ayaw niyang hindi maintindihan ni David na isa siyang casual na babae. Naglakad pabalik si Jiroxo, tumingin si David sa mga bituin sa langit at na-miss si Sonya. Kasabay nito, sa piitan ng Kyoto Martial Arts Alliance. Isinuot ni Zujishan ang kanyang damit at pumunta sa piitan. Maghihintay siya hanggang hating gabi araw-araw bago pumunta sa piitan. Sa isang silid sa piitan, si Sonya ay tahimik na nakaupo, naghihintay sa pagdating ni Zujishan. Kabanata 1260. Dahil gabi-gabi, pupunta si Zujishan sa selda na ito. Ang selda ni Sonya ay maayos na nakaayos, at kahit anong uri ng paggamot, ito ang pinakamahusay. Ang tanging sagabal ay hindi niya nakikita ang araw at walang kalayaan. Nang pumasok si Zujishan sa silid, biglang bumangon si Sonya, hinubad ang kanyang jacket, at ipinakita ang kanyang puting nyebe na mga braso. Sa braso ni Sonya, may malalaki at maliliit na karayom sa lahat ng dako. Hindi rin nagsalita si Zujishan, inilabas niya ang karayom at tinusok ito, at hindi nagtagal ay sinipsip ang dugo sa karayom. Nawala ang ekspresyon ni Sonya habang pinagmamasdan ang pagsipsip ng kanyang dugo. Sanay na siya. Pagkatapos sumipsip ng dugo, naglagay si Zujishan ng tableta sa mesa. Ito ay ginamit upang lagyang muli ang katawan ng Sonya. Alam ni Zujishan na si Sonya ay isang kayamanan at hindi gagawa ng anumang bagay upang matuyo ang tubig. Inipon ni Zujishan ang dugo, pagkatapos ay tumalikod at naghanda na lumabas ng selda. Sa sandaling ito, nagsalita si Sonya. Kamusta si David? Tanong ni Sonya kay Zujishan. Matagal nang hindi nagsasalita si Sonya, ngunit ngayon ay bigla siyang nagsalita. Lumabas si Zujishan at sinabing, buhay. Matapos malaman na buhay pa si David, nakahinga ng maluwag si Sonya. Kinuha ni Zujishan ang dugo ni Sonya at dir-diretsong naglakad sa kailaliman ng piitan. Ang kalaliman ng piitan ay puno ng lahat ng uri ng hindi kasiya siyang amoy. Pagkarating sa pinakaloob na selda, itinapon ni Zujishan ang dugo na kakakuha lang niya dito. Kaagad pagkatapos, ang tunog ng paglunok ay nagsimulang lumitaw sa madilim na selda. Mabilis na huminto ang boses, at pagkatapos ay lumabas ang isang paos na boses, pinatay ba ito ni David? Hindi pa, siningdahay ng pamilya Ning ay sumugod na sa timog upang patayin si David, kaya ipinagpaliban ko ang aming misyon ng pagpatay. Sagot ni Zujishan. Bueno, tandaan, hindi dapat manatili si David, ang anak na ito ay tiyak na magiging pinakamalaking nakatagong panganib sa hinaharap. Sabi sa paos na boses. Ibinuka ni Zujishan ang kanyang bibig at tila may gustong sabihin, ngunit hindi niya ito sinabi, at tuluyang tumalikod at umalis. Umagang-umaga, bumangon si David at nagpaalam kay Jiroxo at sa iba pa. Si Jiroxo at Xiaomin ay nag-aatubili na pinaponte si David sa tarangkahan ng Red Lotus Palace. Kuya Chen, huwag mong kalimutan ang sinabi mo, puntahan mo kami kapag may oras ka. Sabi ni Xiaomin kay David. Huwag mag-alala, tiyak na mangyayari ito. Dahan daw ang hinaplos ni David ang ulo ni Xiaomin, at pagkatapos masulyapan si Jiroxo, tumalikod na ito at aalis na sana. Ngunit bago humakbang si David, natigilan siya saglit, at biglang kumunat ang kanyang mga kilay. Nakita ko ang sunod-sunod na malupit na hininga na dumarating, na pumapasok sa poster ng pagbalot. Nagkaroon ng aura na sobrang malupit, at ang buong Red Lotus Palace ay nabalot ng malupit na aura na ito. Ang aura na ito ay tila sinadya, upang maiwasan ang mga tao sa Red Lotus Palace na makatakas. Naramdaman ni Jiroxo at ng lahat sa Red Lotus Palace ang nakakatakot na pressure, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Hindi nagtagal, nakita ko ang ilang tao na papalapit sa pintuan ng Red Lotus Palace. Ang isa sa kanila, isang medyo may edad na lalaki na may malamig na mukha, ay sumulyap kay David at nagtanong, ikaw ba si David? Tumango si David, at pagkatapos ay nagtanong, sino ka? Ning Dahay. Sagot ng medyo may edad na. Boom! Namamanhid ang anit ni David. Hindi niya inaasahan na ang ama ni Ning Ji ay umalis sa customs at natagpuan ito dito. Naramdaman ng hininga ni Ning Dahay, halatang mas malakas siya kaysa kay Fei Qingping. Sa gayong lakas, talagang hindi sigurado si David kung paano ito haharapin. Hindi ako matatalo ng anak mo, nandito na ako.
Bagamat nag-aalala si David na hindi siya ang kalaban ni Ning Dahay, ngunit hindi siya matatalo sa momentum, kaya napangiti siya. Anak, huwag ka nang magsalita ng walang kaparerekon, nandito ako ngayon para maghiganti, sirain mo ang pamilya ko Ning, saktan ang anak ko, dudurugin kita. Malungkot at malamig ang mukha ni Ning Dahay, at patuloy na sumasabog ang hininga sa kanyang katawan. Bahala ka, kung lalaban ka mag-isa, baka hindi kita kalaban. Agresibong sabi ni David kay Ning Dahay. Kung mag-isa ang pakikitungo ni David kay Ning Dahay, hindi naman siya kalaban. Kung dadalhin ni Ning Dahay ang mga masters na iyon para sumama sa kanya, hindi makakalaban si David. Mayabang. Nanliit ang mga mata ni Ning Dahay, at pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, tumalik kayong lahat, walang sino man ang pinapayagang gumalaw ng walang utos ko. Napaatras si Ning Dahay sa kanyang mga nasasakupan. At tumingin si David kay Jiroxo, Miss G, dalhin mo si Xiaomin at ang mga disipulo ng Red Lotus Palace pabalik sa palasyo, huwag kang lumapit. Mr. Chen, ang taong ito ay si Marky Wu, natatakot ako. Naramdaman ni Jiroxo na ang hininga ni Ning Dahay ay nasa kaharian ni Marky, at natatakot siya na baka hindi maging kalaban si David. Huwag kang mag-alala, ang Fei Qingping na iyon ay si Marky Wu din, kaya siya ang pinatay ko. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.